Ang ama ko ay isang puting tigre. Ang ina ko ay isa ring puting tigre. Pero ang ipinanganak nila ay isang Siberian na tigre. Galit na galit ang ama ko, 5 araw at 5 gabi niyang nilabanan ang ina ko. Pagkatapos, binugbog pa niya ang bawat babuon sa lugar sa loob ng 7 araw. Pero wala pa rin siyang nakuhang sagot. Sa tindi ng galit niya, kinuha niya ang lahat ng pag-aari namin at hindi na bumalik. Itinapo naman ako ng ina ko nang walang kahit katiting na pag-aalinlangan. Hindi ko inasahang isisilang akong muli sa katawan ng isang anak ng tigre. Mula pa lang sa pagsilang ko, puro kaguluhan na ang bumungad sa akin. Masyado pa akong maliit para manghuli ng biktima, kaya ang araw-araw kong ginagawa ay sumunod sa ibang mga mandaragit. Pinupulot ko ang anumang tira na iniiwan nila. Unti-unti, lumaki rin ako. Tinitingnan ko ang malakas kong katawan. Pero wala akong maramdaman. Kahit ang sarili kong ungol ay parang pinakamasakit na iyak na narinig ko. Bawat sandali ay puro paghihirap. Ngayon, tuluyan na akong sumuko. Tumakbo ako papunta sa gilid ng bangin, handa nang tapusin ang lahat. At doon, may isang puting tigre na lumitaw sa di kalayuan at nabago ang lahat. Naisip ko na dati na maghanap ng makakasama, pero laging may pumipigil sa akin. Pero kakaiba ang puting tigresang ito. Malinis at kapansin-pansin ang balahibo niya. Kasimputi ng bagong bagsak na nyebe, at ang mabangis niyang mukha ay mailikas at mailap na ganda. Malamig at marangal ang mga mata niyang parang nagbababala sa sinumang tumitig, huwag kang mangahas. Kumikilos siya na parang isang reyna na walang sinumang pinaglilingkuran. Kahit tao pa rin ang pamantayan ko sa kagandahan, hindi ko mapigilan ang likas kong pagnanasa na umalpas. At sa isang iglap may nabuo akong plano. Walang mapapala kung walang susubukan. Tumuwid ako at naglakad palapit sa kanya nang may kumpiyansang pilit kong ipinapakita, pero lalo lang siyang naging mapagbantay. Mahina akong umungol para ipakitang wala akong masamang balak, nang biglang tumunog sa isip ko ang isang matinis na mekanikal na kampana. Ding! Na-activate na ang sistema ng ebolusyon ng halimaw, natukoy ang banta sa buhay, naihatid na ang panimulang pakete. Bago ko pa iyon maunawaan, inakala niyang hinahamon ko siya at agad niyang isinaksak ang matutulis niyang kuko sa mukha ko. Dahil sa likas na reaksyon, naiwasan ko iyon at agad ding bumalik ang alaala ng mga galaw ko bilang kampiyon sa pakikipaglaban sa dati kong buhay. Mabangis ang pag-atake niya, pero kitang-kita ko ang bawat butas sa depensa niya. Ginamit ko ang sarili niyang puwersa laban sa kanya at malinis ko siyang naihagis gamit ang isang balibag sa balikat. Naipit ko siya sa ilalim ko. Abiso ng sistema, na-activate na ang kasanayan sa pakikipaglaban. Nagpumiglas siya ng buong lakas sa ilalim ko, nag-aapoy sa galit at kahihiyan ang mga mata niya. Papalayain ko na sana siya at magpapaliwanag. Nang biglang yumanig ang buong kagubatan sa isang nakakabinging dagundong, at isang halos 3 metrong taas na itim na oso ang bumulusok palabas ng mga puno. Kumikinang ang mga mata nito sa nakakakilabot na pulang liwanag. Bawat kalamnan sa katawan nito ay baluktot at nakaumbok, isa itong mutadong halimaw. Lumiit ang mga balintataw ni Snowbell at nanigas ang buo niyang katawan, pababa namang humampas ang paa ng oso, at nang hindi na nag-isip, itinulak ko siya palayo sa daraanan nito at sinalo ko mismo ang buong lakas ng hampas. Parang sasabog ang sakit sa buo kong katawan. Hindi bababa sa 3 kong tadyang ang nabali. May bagong misyon ang sistema, talunin ang mutadong itim na oso. Gantimpala. Kritikal na kuko. Napangisi ako. Ang baligtarin ang imposible. Iyan ang pinakamagaling kong gawin. Nakakayanig ang hilaw na lakas ng oso pero mabagal ito. Paikot-ikot akong gumalaw sa paligid, naghahanap ng kahinaan nito. Sa wakas, nang muli itong sumugod at sumablay, inactivate ko ang critical na kuko at buong lakas kong ibinaon iyon sa lalamunan ng oso. Bumagsak ang oso. Kasabay kong bumagsak. Ubos na ubos ang lakas ko. Dahan-dahang lumapit sa akin si Snowbell, pinagmamasdan ako ng walang mabasang emosyon sa mukha. Sa unang pagkakataon, nabasag ang dati niyang mapagmataas na anyo. Sa di kalayuan, sabay-sabay na umalinggaw ang mga ungol ng mga tigre. Dumating na ang nagpapatrolyang pangkat ng angka ng puting tigre. Tinitigan ako ng pinunong tigre nang may nakamamatay na tingin. Pinalibutan nila ako at sabay-sabay na tinanong kung sinaktan ko ba si Snowbell. Humakbang siya sa harapan ko at iginiit na iniligtas ko ang buhay niya. Nag-atubili ang pangkat pero isinama pa rin nila ako. Habang nasa daan kami, sunod-sunod na lumitaw ang mga abiso ng sistema. Natukoy ang mataas na konsentrasyon ng dugong mula sa angka ng puting tigre. Maaaring mag-check-in para sa araw na ito. Gantimpala. Piraso ng aura ng soberano. Napukaw nito ang interes ko. Baka hindi rin pala masamang manatili rito.
Mas ingrande ang teritoryo ng angkan ng puting tigre kaysa sa inaasahan ko. Dose-dosenang puting tigre ang nagtipon sa pangunahing plaza. Sa sandaling lumitaw ako, lahat ng mata ay tumutok sa akin, punong-puno ng paghamak at pagkasuklam. Isang napakalaking puting tigre ang bumaba mula sa mataas na plataporma. Ang balahibo nito ay parang nagielong hamog at ang titig nito ay kasintigas ng bakal. Abiso ng sistema. Frost King, pinuno ng angkan ng puting tigre, pinakamataas na antas ng hari ng mga halimaw. Isang tingin lang ni Frost King sa magkahalong kulay ng balahibo ko, agad siyang nagitngit sa galit. Snowbell, nagdala ka ng asong gubat sa aming teritoryo. Isang insulto sa aming dugong angkan. Yumuko si Snowbell at ipinaliwanag na iniligtas ko ang buhay niya. Hindi siya pinakinggan ni Frost King. Malamig niyang sinabi na ang utang na buhay ay maaaring bayaran ng biktima, pero hindi niya hahayaang dumisa ng isang asong gubat ang kanilang lupain. Iniutos niyang paalisin ako kaagad. Pagkatapos, isang matipunong puting tigre ang lumundag pasulong, perpektong busilak ang balahibo at punong-puno ng kayabangan ang mga mata. Abiso ng sistema, Glacius, henyo ng angkan ng puting tigre, manliligaw ni Snowbell, unang antas ng hari ng mga halimaw. Iginiit ni Glacius na hindi pwedeng basta na lang akong pakawalan, kailangan ko raw maturuan ng pagkakaiba ng aming mga dugong angkan. Dahan-dahan niya akong inikutan, kinukutya ang bawat guhit sa balahibo ko, at sinabing isa akong kahihiyan sa lahat ng tigre. Umisi nang may pangutya ang buong grupo. Bumaon ang mga kuko ko sa lupa. Lumapit si Glacius hanggang halos magkadikit na ang mga mukha namin, tumingin siya sa akin mula sa itaas at iniutos na gumapang ako sa pagitan ng mga paa niya. Ang pinakamalalim na kahihiyang maaaring maranasan ng isang tigre. Sinubukan akong ipagtanggol ni Snowbell, pero agad siyang pinatahimik ni Frost King. Iniangat ko ang ulo ko at ginamit ang mata ng kabatiran kay Glacius, agad na nalantad ang bawat kahinaan niya. Sa kasalukuyan kong lakas at husay sa pakikipaglaban, sa tingin ko ay 70% ang sansa kong manalo. Humigpit ang mga kalamnan ko, handang turuan ng leksyon ang hambog na ito. Nang biglang sumingit ang sistema, natuklasan ang nakatagong misyon, tiisin ang kahihiyan, tanggapin ang pagyurak sa dangal, mabuhay sa loob ng 3 araw, pagkatapos ay sumali sa pagsubok ng angkan. Gantimpala. Swero ng paglilinis ng dugong angkan. Kapag nabigo, bababa ang antas ng sistema. Natigilan ako. Ang swero lang ang makakapagbago sa kung ano ako, pero ang gumapang sa ilalim ng lalaking ito ay mas masahol pa kaysa kamatayan. Nakita ni Glacius ang pag-aalinlangan ko at tumawa siya ng may kasiyahan. Wala ka man lang gulugod. Nilunok ko ang galit ko. Hindi ito ang oras para yumuko. Ang kahihiyang dinanas ko ngayon ay sisingilin ko ng 100 ulit. Dahan-dahan akong yumuko, handa nang gumapang sa ilalim ni Glacius. Iniwas ni Snowbell ang tingin niya. Nang halos makalagpas na ako, biglang hinampas ni Glacius ng paa ang mukha ko at gumulong ako sa lupa. Humalakhak siya ng malakas. Isa kang asong gubat na wala man lang gulugod. Nakisabay ang buong grupo sa panunuya. Nakahandusay ako sa lupa at bahagyang umangat ang sulok ng labi ko sa isang malamig na ngiti. Abiso ng sistema. 50% na ang progreso ng misyon. Natiis ng manlalaro ang kahihiyan. Nabuksan ang karagdagang gantimpala. Na-upgrade ang mata ng kabatiran. Iwinasiwas ni Frost King ang paa niya at iniutos na itapon ako sa hangganan ng teritoryo ng angkan. Kapag narito pa rin ako pagkalipas ng 3 araw, papatayin nila ako agad. Iniwan nila ako sa isang wasak na kuweba, halos hindi sapat para masilungan sa hangin. Kinagabihan, palihim na dumating si Snowbell na may dalang pagkain at gamot, punong-puno ng pagkakasala ang mga mata niya. Umiling lang ako. Napunta ang tingin ko sa maliwanag na bulwagan ng pinuno sa di kalayuan. May panibagong babala mula sa sistema ang lumitaw. May binabalak si Glacius na ipahamak ang manlalaro. Maaaring sabotahehin ang pagsubok ng angkan pagkalipas ng 3 araw. Mahigpit na inirerekomenda ang paghahanda. Lumamig ang mga mata ko. Hindi ako bibigyan ni Glacius ng pagkakataong lumaban. Kailangan kong maging handa bago pa siya kumilos. Kinabukasan, habang nagpapagaling ako, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa labas. Ilang puting tigre ang sumugod papasok at kinalagkad ako papunta sa plaza ng walang sinasabi. Nakatayo si Frost King sa mataas na plataporma, madilim ang mukha sa galit. Sa paanan niya ay may ilang kakaibang prutas na nakalatag. Abiso ng sistema, sagradong prutas, banal na kayamanan ng angkan ng puting tigre, namumunga lamang minsan kada 10 taon. Humakbang si Glacius, nag-aapoy sa galit, at pinaratangan akong palihim na pumasok sa sagradong lugar kagabi at nagnakaw ng 3 sagradong prutas.
Ang ebidensya niya, mga ubod ng prutas na natagpuan malapit sa kuweba ko. May ilang puting tigre na nagsabing nakita nila akong umalis sa kalagitnaan ng gabi. Isang ganap na pakana. Pero pinili ng bawat puting tigre roon na paniwalaan si Glacius. Tutal, isa lang naman akong asong gubat na tagalabas. Sinubukan kong ipagtanggol ang sarili ko, pero hindi man lang ako binigyan ni Frost King ng pagkakataon. Umungal siya. Ikaw na maruming asong gubat. Dinungisan mo na ang aming lupain, ninakaw mo pa ang aming sagradong prutas. Ang kasalanang ito ay nararapat sa pinakamabigat na parusa. Iniutos ni Frost King na pilayin ang mga paa ko at itapon ang katawan ko sa ilang para mamatay ng mag-isa. Sunod-sunod na lumapit ang ilang makapangyarihang puting tigre, kumikislap sa kalupitan ang mga mata nila. Sinubukan ni Snowbell na sumugod at pigilan sila, pero hinarangan siya. Habang nakatingin ako sa mga mapagmataas na puting tigre, tuluyan ng sumabog ang galit na kinikimkim ko. Abiso ng sistema. Naabot na ng manlalaro ang hangganan ng emosyon. Gamitin na agad ang swero ng paglilinis ng dugong angkan. Babala, kapag ginamit ng mas maaga, kalahati lang ang magiging bisa nito. Hindi ako nag-atubili. Inactivate ko ito. Isang naglalagablab na alon ng enerhiya ang sumabog sa loob ng katawan ko. Kumulo ang dugong angkan ko. Dumaloy ang kapangyarihan sa bawat hibla ng katawan ko. Tumayo ako sa isang iglap at nagpakawala ng dagundong na yumanig sa lupa. Ibinuhos ko roon ang lahat ng galit at paghihimagsik na nasa loob ko. Napaatras ang bawat puting tigre sa plaza. Si Glacius ang unang nakabawi at sumugod sa akin na may mabangis na ngiti. Pero ang hindi niya alam, hindi na ako ang walang kalaban-labang tigre na pinahiya niya 3 araw na ang nakalipas. Madali kong naiwasan ang atake niya at buong lakas kong kinalmot ang mukha niya. Sa lakas ng tama, umikot siya at tumilapon sa lupa. Nagkagulo ang buong plaza at mas marami pang puting tigre ang sumugod sa akin. Iniutos ni Frost King sa buong angkan na salakayin ako. Patayin siya rito mismo. Lumakas na ako, pero laban sa 12 ng puting tigre ng sabay-sabay. Hindi pa rin sapat. Lumaban ako para makalabas, ginagamit ang lahat ng husay ko sa pakikipaglaban at bawat kakayahang ibinigay ng sistema, hanggang sa mabuksan ko ang isang siwang sa kanilang pagkubkob. Napakabigat ng naging kapalit. Napuno ng sugat ang katawan ko. Nababad sa dugo ang balahibo ko. Nang malapit na akong makalabas, si Frost King na mismo ang kumilos. Humampas ang paa niya sa likod ko. Napasuka ako ng dugo. Sa likuran ko, nagpakawala si Snowbell ng isang ungol na puno ng matinding dalamhati at desperasyon. Sinubukan niya akong habulin, pero mahigpit siyang pinigilan ng ilang puting tigre. Kinalagkad ko ang wasak kong katawan hanggang sa gilid ng bangin. Biglang bumuhos ang malakas na ulan mula sa langit. Humahampas ang ulan sa mga sugat ko. Halos mawalan ako ng malay sa tindi ng sakit. Abiso ng sistema, natukoy ang kritikal na pinsala. Bumaba na sa 15% ang HP ng manlalaro. May inilabas na pang-emergency na misyon. Lumakas sa loob ng 7 araw. Iligtas si Snowbell. Gantimpala. Perpektong antas ng dugong angka ng hari ng Siberian na tigre. Kapag nabigo, mamamatay si Snowbell. Tuluyan nang magsasara ang sistema. Mahigpit kong kinuyom ang pangako. Kumislap ang malamig na galit sa mga mata ko. Nangako ako. Kapag bumalik ako, manginginig ang angka ng puting tigre at iuwi kita. Sa gitna ng malakas na ulan, unti-unting naglaho ang anino ko sa dilim, at ang naiwan lang ay bakas ng dugong humahantong sa hindi pa natutuklasang kailaliman ng ilang. Maghapon akong gumala sa ilang habang wasak ang katawan ko. Dahil sa sobrang dami ng dugong nawala, nagsimulang lumabo ang paningin ko. Bago tuluyang magdilim ang paningin ko, tumunog ang alarma ng sistema. Malapit nang mamatay ang manlalaro. Sa pilitang na-activate ang mode ng ebolusyon sa pamamagitan ng paglamon. Patayin at lamunin ang biktima upang maibalik ang kalusugan at makakuha ng mga puntos ng dugong angkan. Pinilit kong manatiling mulat. Kailangan kong makahanap ng mabibiktima. Sinundan ko ang amoy ng dugo at natagpuan ko ang bangkay ng isang mailap na usa. Bago pa man ako makalapit, nagliwanag ang 12 pares ng berdeng mata mula sa mga palumpong. Unti-unti akong pinalibutan ng isang grupo ng mga lobo. Napakalaki ng pinunong lobo. Pilak na puti ang balahibo nito at matalas ang mga mata sa tuso at kalupitan. Abiso ng sistema. Grey Fang, pinuno ng pangkat ng mga abong lobo. Pinakamataas na antas ng mailap na halimaw. Madali niyang nakita ang isang madaling mabibiktima. Isang sugatang tigre na halos hindi na makatayo. Nagsimulang mabalisa ang iba pang mga lobo, sabik ng sumalakay. Malamig akong natawa.
Kahit kalahati na lang ang natitira sa lakas ko, hindi ako magiging biktima ng isang grupo ng mga asong gubat. Sinimulan nila ang pag-atake sa pamamagitan ng salit-salitang pagsugod at pag-atras para unti-unti akong mapagod. Hindi ako basta sumugod pabalik. Tahimik kong minatyagan ang pwesto ng bawat lobo at bawat galaw ni Grey Fang, naghahanap ng pagkakataon sa gitna ng kaguluhan. Sa wakas, dumating ang sandaling hinihintay ko. Nagpa siya si Grey Fang na tapos na ako. Siya mismo ang sumugod para sa huling patay na atake. Sa mismong sandaling maabot niya ako, bigla akong kumilos. Hinarap ko ang tama at buong lakas kong ipinukol ang paa ko sa kanya. Napahagis ang ulo ni Grey Fang. Agad akong tumalon at ibinaon ang mga pangil ko sa liig niya. Sinubukan ng iba pang mga lobo na sumaklolo, pero na-activate ko na ang balat na bakal sa tulong ng sistema. Hindi nila mabutas ang depensa ko kahit kagatin nila ako. Marahas na nagpumigla si Grey Fang sa pagkakakagat ko, pero habang mas lumalaban siya, lalo siyang nanghihina. Bago pa siya mawala ng malay, binitawan ko siya. Hindi dahil sa awa. Biglang nagsalita ang sistema. May halaga ang pangkat ng mga abong lobo bilang mga magiging tauhan. Inirerekomendang ipakita ng manlalaro ang lubos na pangingibabaw at kunin sila sa kanyang panig. Maaaring ma-unlock ang unang unit ng hukbo. Bumagsak si Grey Fang habang hinihingal, punong-puno ng takot at pagkalito ang mga mata niya. Wala akong sinabi. Naglakad ako papunta sa bangkay ng usa at nagsimulang kumain. Abiso ng sistema, 50 puntos ng dugong angkan ang nakuha. 10% ng kalusugan ang naibalik. Unti-unting gumaan ang mga sugat ko. Pinagmasdan ko ang pangkat ng mga lobo at may nabuo akong plano. Kinalmot ko ang lupa at gumuhit ng isang payak na porma para kay Grey Fang, isang pormasyong pangangaso na ginagamit ang dami ng kanilang pangkat upang sabay-sabay na harangan ang biktima mula sa iba't ibang direksyon. Hindi pa nakakita si Grey Fang ng ganito kailanman. Tuluyan siyang namangha at sumuko. Pagkatapos, lumapit ako sa isang malaking bato, tinipon ang lahat ng natitira kong lakas sa isang hampas, saka ibinagsak ang paa ko. Nagkapira-piraso ang malaking bato. Tumilapon ang mga tipak sa lahat ng direksyon. Lahat ng lobo sa pangkat ay napaluhod sa lupa habang nanginginig. Ibinaba ni Grey Fang ang mapagmataas niyang ulo at idinikit ang ilong niya sa paa ko. Ganyan lumuhod ang mga lobo. Abiso ng sistema. Binabati ka, manlalaro. Matagumpay na na-recruit ang pangkat ng mga abong lobo. Na-unlock ang titulo, Panginoon ng mga halimaw. Aktibo na ngayon ang panel ng pangkat. Kasalukuyang pangkat. Hukuman ng kalangitan. Kasalukuyang binubuo. Mga kasapi. 15 lobo mula sa pangkat ni Grey Fang. Tiningnan ko ang pangkat na ito at may matinding alab na sumiklab sa dibdib ko. Pinalayas ako ng angkan ng puting tigre. Sigurado silang mamamatay akong mag-isa sa ilang, pero wala silang ideya kung ano ang binubuo ko. Isang bagay na hindi pa kailanman nakita ng mundong ito. Hindi nakabatay sa dugong angkan, kundi sa lakas at estratehiya. Lumapit si Grey Fang sa tabi ko at umungol bilang tanda ng katapatan. Tumango ako. 7 araw. Hindi lang ako magpapagaling. Magiging isa akong nilalang na hindi nila mapipigilan. Simula pa lang ang pangkat na ito. Naglabas ng panibagong babala ang sistema. Natukoy ang malakas na pagsabog ng enerhiya 30 milya sa unahan. Babala. Maraming makapangyarihang nilalang ang papalapit sa lokasyong iyon. Mahigpit na inirerekomendang kumilos agad. Tumalim ang tingin ko. Ito na ang pagkakataon ko. Pinangunahan ko ang pangkat sa mabilis na pagtakbo papunta sa itinuro ng sistema. Habang papalapit kami, lalo pang lumalakas ang bugso ng enerhiya. Sa kailaliman ng isang lambak, nakita ko ito. Ang bunga ng espiritu ng kulog na tumutubo sa isang sinaunang puno. Malalim na kulay lila na may bahid asul at nababalutan ng kumikislap na mga kidlat ang ibabaw nito. Sapat ang enerhiyang inilalabas nito para patigilin ang tibok ng puso. Abiso ng sistema. Bunga ng espiritu ng kulog. Isang pambihirang kayamanan ng kalikasan. Kapag kinain ito, magkakaroon ng kapangyarihang kumontrol sa kidlat at lubos na tataas ang bilis at lakas ng biglaang pagsabog ng puwersa. Natitirang oras bago tuluyang mahinog. 10 minuto. Lumapit ako rito, pero isang maitim na anino ang biglang sumambulat mula sa gilid ng kagubatan, kumikilos sa bilis na halos hindi makita. Isang leopardo, maitim mula ulo hanggang buntot at bawat galaw ng katawan nito ay kasing talas ng isang talim. Abiso ng sistema. Shadow Wind. Pinuno ng pangkat ng mga itim na leopardo. Unang antas ng hari ng mga halimaw. Espesyalidad. Sukdulang bilis.
Ang pakay rin ni Shadow Wind ay ang bunga ng espiritu ng kulog. Nakita niya ako kasama ang pangkat. Saglit na dumaan ang pag-aalinlangan sa mga mata niya, pero hindi siya umurong. Nanatili kaming nakatayo sa pwesto namin, walang sinuman ang gustong maunang kumilos. 10 minuto bago mahinog ang bunga. Kapag kumilos ngayon, iba lang ang makikinabang. Maingat kong minasdan si Shadow Wind. Paulit-ulit siyang nagpapalit ng pwesto, naghahanap ng pinakamagandang anggulo para umatake. Ang bilis ang pinakamalakas niyang sandata. Kung pabilisan lang ang laban, baka matalo ako. Pero kapag hindi sapat ang bilis, talino ang ginagamit. Pinagmasdan ko ang paligid. 3 panig ang napapalibutan ng matatarik na bangin at iisa lang ang labasan, habang malambot at marupok ang lupa sa ilang bahagi sa paligid ng sinaunang puno. Mga likas na patibong. Tinignan ko si Grey Fang at tahimik siyang binigyan ng hudyat. Agad niya itong naunawaan. Tahimik na kumalat ang pangkat at sinarhan ang bawat mahalagang pwesto sa lambak. Napansin iyon ni Shadow Wind, pero wala siyang pakialam. Sa bilis niya, wala namang magagawa ang mga lobong ito sa kanya. Unti-unting lumipas ang bawat segundo. Lalong lumiwanag ang bunga ng espiritu ng kulog na para bang sasabog na ito sa matinding liwanag. Sa mismong sandaling halos mahinog na ang bunga, kumilos si Shadow Wind, parang isang itim na kidlat na dumiretso sa puno. Alam kong iyon ang gagawin niya. Sa mismong sandaling sumugod siya, buong lakas kong hinampas ang isang malaking bato sa tabi ng puno. Gumulong ito mismo sa daraanan ni Shadow Wind. Napilitan siyang umiwas at bumagsak sa malambot na lupa. Lumubog ang mga paa niya sa putik at halos mawala ang bilis niya. Agad akong sumugod at nakipaglaban ng harapan. Kahit gaano pa siya kabilis, nawala ang lahat ng kalamangan niya sa putik na ito. Ginamit ko ang husay ko sa pakikipaglaban para unti-unti siyang maipit hanggang sa wala na siyang magawa kundi magdepensa. Habang nagbabanggaan kami, tuluyan ang nahinog ang bunga ng espiritu ng kulog at nalaglag mula sa sanga. Eksaktong ayon sa plano ko, mabilis na sumingit si Grey Fang, sinunggaban ang bunga at ligtas na umatras. Nakita ni Shadow Wind na nawala ang bunga at nabalot ng desperasyon ang mga mata niya. Pinilit niyang makawala pero mahigpit ko siyang napigilan. Abiso ng sistema, humihina na ang kagustuhang lumaban ng pinuno ng mga itim na leopardo. Pumili. Patayin o rekrutuhin. Binitiwan ko si Shadow Wind. Pasuray-suray siyang umatras habang maingat akong pinagmamasdan. Hindi ko siya hinabol. Naglakad ako papunta kay Grey Fang at ipinadala ko sa kanya ang bunga. Inakala ni Shadow Wind na kakainin ko iyon sa harap niya. Nag-aapoy sa kahihiyan at galit ang mga mata niya. Pagkatapos, ginawa ko ang isang bagay na tuluyan siyang napatigil. Ginamit ko ang kuko ko para hatiin ng malinis ang bunga ng espiritu ng kulog, saka itinulak ang kalahati papunta sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Wala pang halimaw na nagbahagi ng ganitong kayamanan sa kanya. Tinitigan ko siya ng kalmado at matatag, hinayaan kong ang kilos ko na mismo ang magsalita. Hindi ako narito para sa panandali ang tagumpay. Narito ako para bumuo ng isang bagay na magtatagal. Saglit siyang nag-atubili, pagkatapos ay ibinaba niya ang ulo niya at nilamon ang kalahati ng bunga. Lumapit siya sa akin at idinikit ang ulo niya sa paa ko. Ganyan lumuhod ang mga leopardo. Abiso ng sistema. Binabati ka, manlalaro. Matagumpay na narekrut ang pinuno ng mga itim na leopardo na si Shadow Wind. Nilunok ko ang natitirang kalahati ng bunga ng espiritu ng kulog. Isang mabagsik na alon ng enerhiya ang sumabog sa loob ng katawan ko. Kumikislap at lumulukso ang mga kidlat sa mga kuko ko. Umabot sa panibagong antas ang bilis at lakas ng biglaan kong pagsabog ng puwersa. Abiso ng sistema, na-unlock ang kasanayan, kuko ng kulog na tigre, umabot na sa antas ng hari ng mga halimaw ang lakas. Nakatayo ako sa gitna ng lambak, napapalibutan ng mga nakaluhod na lobo at leopardo, habang rumaragasa ang kidlat sa bawat ugat ng katawan ko. 5 araw pa ang natitira bago matapos ang 7 araw na palugit, at mula sa isang wasak at naghihingalong itinakwil, naging isang hari ng mga halimaw na ako na may sariling pangkat. Pagkatapos, isang puting tigre na balot sa dugo ang pasuray-suray na pumasok sa lambak, nakita ako, at biglang sumilay ang matinding pag-asa sa mga mata nito. Nakilala ko siya. Isa siyang tumakas mula sa angka ng puting tigre. Nang marinig ko ang balitang dala niya, nanlamig ang dibdib ko. 3 araw na lang, darating na si Emberclaw, ang hari ng mga tigre sa Hilagang Silangan, para sa pilitang kunin si Snowbell bilang asawa. Kapag tumanggi kami, lilipulin ang buong angka ng puting tigre. Nanginginig ang tumakas na tigre habang nagsasalita. Si Emberclaw ang namumuno sa daan-daang halimaw. Ang pakay niya ay ang dugong angka ng puting tigre,
at balak niya silang tuluyang angkinin sa pamamagitan ng sapilitang kasal na ito. Walang kapangyarihan si Frost King para lumaban. Pumayag na siya. Bumaon ng malalim sa lupa ang mga kuko ko. Nabalot ng malamig na hangaring pumatay ang mga mata ko. Biglang lumitaw ang sistema. Na-activate ang pangunahing misyon. Operasyon, guluhin ang kasal. Mga kinakailangan. Marating ang angka ng puting tigre sa loob ng 3 araw. Pigilan ang seremonya. Talunin ang hukbo ni Emberclaw. Gantimpala. Perpektong antas ng dugong angka ng hari ng Siberian na tigre. Likas na kasanayan. Paghahari sa isipan. Kapag nabigo, mamamatay si Snowbell. Tuluyan ng magsasara ang sistema. Tinanggap ko ito ng walang pag-aalinlangan. Abiso ng sistema, napakataas ng antas ng kahirapan ng misyong ito. Gamitin ang tampok na paunang gantimpala? Sumagot ako. Tama. Isang napakalaking agos ng impormasyon ang bumuhos sa isip ko. Ang kumpletong mekanismo ng paghahari sa isipan. Ipinikit ko ang mga mata ko at ginamit ang kakayahan. Isang di nakikitang alon ng lakas ng isipan ang kumalat mula sa loob ko at agad na bumalot sa buong lambak. Sabay na napatingala sina Grey Fang at Shadow Wind na lalaki ang mga mata sa gulat. Hindi ko na kailangang umungal para magbigay ng utos. Direktang naipapasa sa isip nila ang bawat taktika ko. Bumuo ako ng isang mapa ng labanan sa isip ko, inilagay ko ang ayos ng teritoryo ng angka ng puting tigre, ang posibleng pwesto ng hukbo ni Emberclaw at ang mga ruta ng pagsalakay namin. Natanggap ni na Grey Fang at Shadow Wind ang lahat sa isang iglap. Mahina silang umungol bilang tanda ng lubos na pag-unawa. Ibang klase ang pakiramdam na ito. Sa wakas, mayroon na akong tunay na hukbo. Sa sumunod na 2 araw, nilinis ko ang buong kagubatan kasama ang mga tauhan ko. Bawat halimaw na minsang nangahas na api-apihin ako ay siya na ngayong naging biktima. Dahil sa paghahari sa isipan, kumikilos ang mga lobo at leopardo na parang iisang nilalang. Bawat kalabang napapatay ko ay nilalamon ko at patuloy akong nakakakuha ng mga puntos ng dugong angkan. Sunod-sunod na kinumpirma ng sistema na patuloy na tumataas ang lakas ko. Tuluyan nang gumaling ang lahat ng sugat ko. Nagsimulang kumalat ang pangalan ko sa buong kagubatang ito. May mga halimaw na kusang lumuhod. May mga tumakas. At ang mga nag-akalang kaya nila akong subukin ay naging gasolina lang sa paglakas ko. Sa loob lang ng 2 araw, lumaki ang pangkat ko sa mahigit 30 kasapi at ilan sa kanila ay hindi mga karaniwang halimaw. Pagsapit ng umaga sa 3 araw, nakatayo ako sa tuktok ng isang bundok at nakatanaw sa lahat ng nasa ibaba. Ngayon ang araw ng sapilitang pagpapakasal kay Snowbell. Ngayon din ang araw na kukunin ko ang lahat ng nararapat sa akin. Humarap ako sa siksik na hanay ng mga tauhan ko. Mga lobo, mga leopardo, mga oso, mga baboy ramo, lahat ay nakapwesto sa perpektong pormasyon, naghihintay. Ipinadala ko ang utos sa pamamagitan ng paghahari sa isipan. Ngayon, paluluhurin natin ang angka ng puting tigre. Ipapakita natin sa mga purong dugong tigre na minamaliit ang lahat na walang halaga ang dugong angkan. Lakas lang ang tunay na mahalaga. Sabay-sabay na umungal ang bawat halimaw at nyanig ng dagundong ang buong kabundukan. Iniangat ko ang ulo ko at nagpakawala ng isang ungol na may kasamang kulog na tila naghahati sa kalangitan. Pagkatapos, tumalon ako mula sa tuktok ng bundok at buong bilis na sumugod patungo sa angka ng puting tigre. Mahigit 30 halimaw ang rumagasa sa likuran ko. Yumanig ang lupa sa ilalim namin. Pinalamu siya ng mga ilaw at mga bandila ang teritoryo ng angka ng puting tigre, pero napakatahimik ng paligid. Nakayuko ang bawat puting tigre, walang nangangahas na magsalita. Sa mataas na plataporma, nakaupo si Frost King sa upuan ng pinuno, baka sa mukha niya ang matinding pagkatalo at wala nang natitirang otoridad. Sa tabi niya, isang tigre na mas malaki pa sa kanya ang walang pakundangang tumatawa. Abiso ng sistema. Emberclaw. Hari ng mga tigre sa Hilagang Silangan. Pinakamataas na antas ng hari ng mga halimaw. Espesyalidad. Kapangyarihan ng apoy. Naglalabas si Emberclaw ng nakakapasong init, madilim na nagbabagang pula ang balahibo niya at nagliliyab ang apoy sa mga mata niya. May dala siyang mahigit 100 halimaw na ganap na pumalibot sa angka ng puting tigre. Hindi ito kasal. Isa itong pananakop, isang lantarang paggamit ng dahas. Marahas na itinulak si Snowbell paakyat sa plataporma, wala nang buhay ang mga mata niya. Naglaho na ang mabangis na pagmamataas na dati niyang taglay. Puro desperasyon na lang ang natira. Nang magsisimula na ang seremonya, biglang kumawala si Snowbell sa mga bantay at tumakbo patungo sa gilid ng plataporma. Mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa sumuko.
Handa na si Emberclaw. Mabilis niyang inundayan ng kuko si Snowbell at bumagsak siya sa lupa. Lumapit si Emberclaw habang umuungol, isinabit ang isang kuko sa ilalim ng baba ni Snowbell at nagsalita. Walang espesyal sa prinsesa ng mga puting tigre. Pagkatapos ng araw na ito, magiging akin na siya. Sinubukan ni Frost King na makialam, pero mahigpit siyang pinigilan ng mga tauhan ni Emberclaw. Sa mismong sandaling iyon, isang ungolang tigre na may kasamang dumadagundong na kulog ang umalingaw mula sa malayo. Tumama ito na parang isang pagsabog ng kulog at nyanig ang buong lambak. Lahat ng halimaw ay napatingala at sabay-sabay na napalingon sa pinanggalingan ng tunog. Dumilim ang gilid ng kagubatan. Dose-dosenang halimaw ang bumuhos mula sa bawat direksyon. Sa unahan nila ay isang matipunong Siberian na tigre, magkakahalo ang kulay ng balahibo nito, pero naglalabas ng nakapangingilabot na pressure na nagpapahinto sa tibok ng puso ng sinumang makadama nito. Kumikislap ang kulay lila at asul na kidlat sa mga kuko niya. Sa bawat hakbang niya, nangingitim at nasusunog ang lupa. Sa wakas, nakarating na ako. Isang tingin lang sa nangyayari sa platapormang iyon, naging ganap na hangarin na pumatay ang nasa mga mata ko. Tumalon ako sa ere, bumagsak sa ibabaw ng plataporma, at iwinasiwas ang paa ko, tinatabig ang bawat halimaw na humaharang sa daan ko. Hindi pa man naunawaan ng mga tauhan ni Emberclaw ang nangyayari, rumagasan na ang hukbuko ng mga lobo at leopardo at agad silang napigilan. Lumapag ako sa harap ni Snowbell. Tumingala siya at nakita ako. Napuno ng luha ang mga mata niya. Marahan kong pinunasan ang dugo sa mukha niya gamit ang paa ko. Pagkatapos, humarap ako kay Emberclaw at sa bawat puting tigre sa teritoryong ito. Dahan-dahang umangat ang sulok ng labi ko sa isang mapanganib na ngiti, saka sinabi ko ang ipinunta ko rito. Sinumang humawak sa kanya ngayong araw ay wawasakin ko. Napatitig si Frost King sa akin. Magkahalong gulat, takot, at matinding pagsisisi ang mababanaag sa mga mata niya. Nanginginig ang bawat puting tigre. Nagbalik na sa kanila ang kahihiyang ipinatikim nila sa akin. Nakapawi si Emberclaw sa pagkabigla, nagpakawala ng isang nagangalit na ungol at nagliyab ang buong katawan niya. Hindi ako natinag sa titig niya. Sumiklab ang mga kidlat sa mga kuko ko bilang sagot sa apoy niya. Nagbanggaan sa himpapawid ang dalawang napakalakas na puwersa. Nyanig ng pressure ang buong teritoryo ng angka ng puting tigre. Bago pa makakilo si Emberclaw, biglang sumingit si Glacius. Pilit siyang nagmukhang kalmado kahit nanginginig ang boses niya habang nangungutya. Kahit magbalik ka pa kasama ang isang pangkat ng mga asong gubat, hindi mababago kung ano ka. Lumingon ako kay Glacius. Kasing lamig ng hatol na kamatayan ang tingin ko. Siya ang nagpangyaring gumapang ako sa ilalim niya at may lakas pa siyang magsalita sa harap ko. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa kanya. Sa bawat hakbang ko, napapaatras siya nang hindi niya namamalayan. Gusto nang tumakas ni Glacius, pero tumangging gumalaw ang mga paa niya. Pinako siya sa kinatatayuan niya ng aurang nagmumula sa akin. Abiso ng sistema. Mas mataas na ngayon ang kadalisayan ng dugong angka ng manlalaro kaysa sa karaniwang puting tigre. Ganap na nalalamangan si Glacius. Tinitigan ko siya at inalok. Noong araw na pinagapang mo ako sa ilalim mo, ngayon ikaw naman ang gagapang sa ilalim ko. Kapag ginawa mo iyon, hahayaan kitang umalis. Namula sa galit si Glacius. Paano niya matatanggap ang ganoong kahihiyan? Umungal siya at sumugod sa akin, pilit binabawi ang dangal niya sa pamamagitan ng lakas. Pero para sa akin, napakabagal ng mga atake niya. Hindi ko man lang ginamit ang kahit isa kong kasanayan. Sapat na ang hilaw kong lakas para saluhin ang lahat ng ibinabato niya. Parang wala lang ang mga kuko niya nang tumama sa katawan ko. Ang balat na bakal ko ay nasa antas na hindi niya kayang basagin. Sa bawat sagupaan, lalo lang nawawala ang kumpiyansa ni Glacius. Wala nang halaga ang lahat ng ipinagmamalaki niya. Ibinigay na niya ang pinakamalakas niyang atake, pero hindi man lang ako umiwas. Tumayo lang ako roon at hinayaan kong ang mga mata ko ang magsabi sa kanya. Napakalaki ng agwat sa pagitan natin para matawid mo. Nabasag ang loob ni Glacius. Sinubukan niyang tumakas. Idiniin ko ang isang paa sa ulo niya at isinubsob siya sa lupa. Marahas siyang nagpumigla sa ilalim ng paa ko, kasing walang magawa ko noong panahong ako ang nasa ilalim niya. Yumuko ako at tinitigan siya sa mga mata, ipinadama ko sa kanya ang bawat patak ng kahihiyang ipinatikim niya sa akin noon. Pagkatapos, binitiwan ko siya. Inakala ni Glacius na talagang palalayain ko siya. Nagmamadali siyang tumayo at nagsimulang tumakbo. Saka ko inactivate ang kuko ng kulog na tigre. Kumislap ang kulay lila at asul na kidlat sa mga kuko ko. Buong lakas kong inihampas ang buntot ko kay Glacius.
Tumama ang hilaw na lakas na may kasamang kulog at kidlat, tumilapon siya ng mataas at bumagsak ng malakas sa paanan ni Frost King. Sunog na sunog ang katawan ni Glacius, umuubo siya ng dugo at halos naghihingalo na. Binuka niya ang bibig niya, pero dugo lang ang muling lumabas. Tuluyan siyang nawalan ng malay. Nakatitig si Frost King sa katawan ni Glacius na nakabulagta sa paanan niya, pagkatapos ay tumingin siya sa akin, at nagsimulang manginig ang buo niyang katawan. Doon niya tuluyang naunawaan. Ang itinaboy niya noon ay hindi kailanman isang asong gubat. Isa itong hari na kayang baligtarin ang buong kagubatang ito. Napaluhod sa takot ang iba pang mga puting tigre, at wala ni isa sa kanila ang nangahas na tumingin sa akin. Isa-isa ko silang tiningnan, walang kahit katiting na emosyon sa mga mata ko. Para sa akin, wala na silang halaga. Humarap ako kay Emberclaw. Saglit na dumaan ang pag-aalinlangan sa mga mata niya. Hindi niya ito inaasahan. Ang isang hari ng mga halimao sa unang antas tulad ni Glacius ay natalo sa loob lang ng ilang sandali. Pero mabilis siyang bumawi. Tutal, isa siyang hari ng mga halimao sa pinakamataas na antas, at hawak niya ang kapangyarihan ng apoy. Malamig na tumawa si Emberclaw. May mga kakaiba kang kakayahan, pero ang iligtas si Snowbell mula sa akin ay lampas pa rin sa kaya mo. Biglang sumabog ang apoy sa buong katawan niya. Sa tindi ng init, nagsimulang magliyab ang mga halaman sa paligid. Tuluyan niyang pinakawalan ang buong lakas niya, at naging isang dagat ng apoy ang buong teritoryo ng angka ng puting tigre. Abiso ng sistema. Babala. Higit na mas malakas si Emberclaw kaysa sa kasalukuyang antas ng manlalaro. Magpatuloy ng may sukdulang pag-iingat. Pinahihina ng apoy ang mga kakayahang nakabatay sa kidlat. Dahan-dahan akong huminga. Patuloy na kumikislap ang mga kidlat sa mga kuko ko, mabangis at hindi mapakali. Magiging napakalupit ng laban na ito. Pero wala na akong ibang mapupuntahan. Humalakhak si Emberclaw habang sumugod sa akin, at ang apoy niya ay naging isang naglalagablab na dragon na dumiretso sa mukha ko. Isinulong ko ang kuko ng kulog na tigre upang salubungin iyon. Nagbanggaan sa himpapawid ang kidlat at apoy at sumabog sa nakakasilaw na liwanag. Tinangay ng bugso ng pagsabog ang mga puting tigre sa lahat ng direksyon. Pareho kaming napaatras, pagkatapos ay muli kaming nagbanggaan. Ito ang tunay na labanan ng dalawang hari ng mga halimaw. Sa bawat banggaan, yumanig ang lupa. Pero mabilis kong napansin ang problema. Mas matindi ang init ng apoy ni Emberclaw kaysa sa kayang tapatan ng kidlat ko. Tama ang sistema. Pinahihina ng apoy ang kidlat. At mas masama pa roon, napakalayo ng karanasan ni Emberclaw sa pakikipaglaban kumpara sa akin. Isa siyang hari ng mga halimaw na nahubog sa hindi mabilang na totoong labanan. Lalong bumibigat at bumibilis ang mga atake ni Emberclaw habang nagtataas siya ng mga pader ng apoy sa paligid ko at pinuputol ang lahat ng posibleng daan para makatakas. Wala akong magawa kundi ang patuloy na sumulong, at sa bawat salpukan ay lalo akong napupunit. Nasusunog ang balahibo ko. Nagkakapaltos ang balat ko. Nagliliyab ang matinding sakit sa bawat bahagi ng katawan ko. Sunod-sunod na kumikislap ang mga babala ng sistema. 70% ang HP. 60%. 50%. Mahigpit kong kinuyom ang pangako at desperado akong naghahanap ng kahit kaunting butas sa galaw ni Emberclaw, pero halos wala siyang iniiwang pagkakataon dahil sa lawak ng karanasan niya. Sinubukan ni na Grey Fang at Shadow Wind na sumugod, pero bumuo ng pader ng apoy si Emberclaw sa pagitan namin. Hindi sila makalapit. Humalakhak si Emberclaw at kinutya ako bilang isang baguhan na kakapasok pa lang sa antas ng hari ng mga halimaw. Ang lakas ng loob mo humarap sa akin. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Biglang pinakawala ni Emberclaw ang pinakamalakas niyang atake. Nagsiksika ng apoy at naging isang napakalaking espada ng paglilinis, saka dumiretso iyon pababa sa ulo ko. Taglay ng isang ataking ito ang buong lakas niya. Kapag tinamaan ako nito, katapusan ko na. Sinubukan kong umiwas. Pero wala nang natitirang lakas ang katawan ko. Hindi ko na kaya. Sa loob ng isang kisap mata, isang puting anino ang biglang sumulpot at iniharang ang sarili niya sa harap ko. Si Snowbell. Buong katawan niyang sinalo ang atake. Dumiretso ang naglalagablab na espada sa katawan niya. Sa isang iglap, nabalot ng dugo ang puti niyang balahibo. Nagpakawala ako ng isang ungol na nagmula sa pinakailalim ng kalooban ko. Bumagsak si Snowbell sa mga bisig ko at mahina siyang umungol. Pagkatapos, pumikit ang mga mata niya. Nablangko ang isip ko. Wala nang natira sa loob ko kundi galit. Ang nag-iisang puting tigre sa mundong ito na naging mabait sa akin. Ngayon ay nakahandusay sa harap ko,
hindi malaman kung mabubuhay pa dahil iniligtas niya ako. Tuluyang sumabog ang galit ko. May isang kapangyarihang hindi ko pa kailanman naramdaman ang umalpas mula sa kaibuturan ko. Abiso ng sistema. Umabot na sa kritikal na antas ang emosyon ng manlalaro. Na-activate ang nakatagong misyon. Pinakawalan ang PUT. Isinasagawa ang pang-emergency na pag-upgrade ng sistema. Na-unlock ang sukdulang kasanayan. Pangwasak ng Diyos. Isang napakalakas na agos ng enerhiya ang bumuhos sa buong katawan ko. Naramdaman kong kumukulo ang dugong angkan ko habang nagbabago ito. Nagsimulang magliwanag ng maputing sinag ang balahibo ko. Ang kapangyarihan ng dugong angkan ng puting tigre. Sa buong panahong ito, natutulog lang pala sa loob ko ang dugong angkan ng puting tigre. Hindi ito kailanman nagising. Hanggang ngayon, dahan-dahan akong tumayo. Ipinagkatiwala ko si Snowbell kay Grey Fang upang bantayan siya. Pagkatapos ay humarap ako kay Emberclaw. Halos mahawakan ang matinding hangaring pumatay na nasa mga mata ko. Naramdaman ni Emberclaw ang pagbabago sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mukha niya. Hindi ko ginamit ang kuko ng kulog na tigre. Sa halip, pinagsama ko ang kidlat at ang dugong angka ng puting tigre. Lila at asul na kidlat na nababalutan ng puting liwanag. Isang kapangyarihang hindi pa kailanman umiral. Naging isang kidlat ang buo kong katawan. Sa isang iglap, nasa harapan na niya ako. Sinubukan niyang magtayo ng pader ng apoy. Pero nakalampas na ako roon. Ginamit ko ang bawat likas na galaw na natutunan ko bilang kampiyon sa dati kong buhay. Tuluyan kong nakontrol si Emberclaw at mahigpit ko siyang nasakmal. Pagkatapos, ibinuhos ko ang lahat ng natitira kong lakas sa iisang atake ng kuko at ibinaon iyon sa gulugod niya. Napasigaw si Emberclaw. Lumaban siya ng buong lakas, pero tuluyan ko na siyang nalamangan. Ibinigay ko ang huling natitira kong puwersa at tuluyang nabali ang gulugod niya. Nanghina ang buong katawan ni Emberclaw. Punong-puno ng galit at takot ang mga mata niya. Hindi niya iyon maintindihan. Isang hari ng mga halimaw na namuno sa kagubatang ito sa loob ng maraming taon. Natalo ng isang nilalang na dati niyang itinuring na asong gubat. Bumagsak si Emberclaw sa lupa at hindi na muling gumalaw. Nakita ng mga halimaw na dala niya ang pagbagsak ng pinuno nila at nagtakbuhan sila sa iba't ibang direksyon. Hinabol sila ng hukbuko ng mga lobo at leopardo, isa-isa silang pinabagsak o pinaluhod. Hindi ko na hinintay na matapos iyon. Dumiretso ako kay Snowbell. Halos hindi na siya humihinga. Buhol na lang ng sinulid ang pagitan niya at ng kamatayan. Abiso ng sistema. Bumaba na sa 5% ang kalusugan ni Snowbell. Gumamit agad ng kagamitang nagpapagaling. Agad kong hinalughog ang tindahan ng sistema at sa wakas ay nakita ko ang bunga ng buhay. Tinubos ko ito ng walang pag-aalinlangan at ipinakain kay Snowbell. Habang nakatingin ako sa maputla niyang mukha, parang pinipiga ang dibdib ko. Agad na umepekto ang bunga ng buhay. Unti-unting naging maayos ang paghinga ni Snowbell. Abiso ng sistema. Wala na siya sa kritikal na kalagayan. Pahinga na lang ang kailangan niya upang tuluyang gumaling. Sa wakas, nakahinga ako ng maluwag at maingat ko siyang dinala sa isang ligtas na lugar. Sa oras na iyon, wala nang pagdududa sa kalalabasan ng labanan. Ang natitira sa hukbo ni Emberclaw ay nagkalat habang hinahabol ng hukbuko ng mga lobo at leopardo. Ang bawat halimaw na dating mayabang sa ilalim ng watawat ni Emberclaw ay iisa na lang ang iniisip. Mabuhay! Ginabayan ko ang hukbo sa pamamagitan ng paghahari sa isipan, pinapatay o nire-recruit ang bawat tumatakas na kalaban. Wala pang kalahating oras, ang mahigit 100 halimaw na dinala ni Emberclaw ay patay na o nakaluhod sa harap ko. Nang matapos ang labanan, nabalot ng malalim na katahimikan ang buong teritoryo ng angkan ng puting tigre. Ang bawat puting tigre na dating minamaliit ang lahat ay hindi na nangangahas kahit huminga ng malakas. Dahan-dahang bumaba si Frost King mula sa mataas na plataporma, pasan ang sugatan niyang katawan at nanginginig sa bawat hakbang. Lumapit siya sa akin. Pagkatapos, bumigay ang mga paa niya. Lumuhod siya sa harap ng lahat. Ang nag-iisang kilos na iyon ay ikinagulat ng bawat halimaw na naroon. Pinigil ng bawat puting tigre ang paghinga habang hinihintay ang gagawin ko. Isang malamig na tingin lang ang ibinigay ko kay Frost King, pagkatapos ay tinalikuran ko siya at naglakad papunta sa mataas na plataporma. Hindi ko tinanggap ang paghingi niya ng tawad. Hindi ko rin ito tinanggihan. Dahil para sa akin, wala na itong anumang halaga. Tumayo ako sa mataas na plataporma at minasdan ang angka ng puting tigre na nakaluhod sa ibaba ko. Sapat na ang titig at aura ko para sabihin ang lahat. Hindi ko kailangan ang paghingi nila ng tawad. Hindi ko kailangan ang pagsisisi nila.
Ang angka ng puting tigre ay isa na lamang karaniwang pangkat sa loob ng imperyo ng mga halimaw. Huminga ako ng malalim. Abiso ng sistema. Ibinibigay na ang sukdulang gantimpala. Aura ng sinaunang Diyos ng mga halimaw. Sa isang iglap, sumabog mula sa loob ko ang nakapangingilabot na lakas ng dugong angkan. Ito ang aura ng sinaunang Diyos ng mga halimaw, ang ganap na utos na yumuko, nakaukit sa pinakakaibuturan ng likas na ugali ng bawat buhay na nilalang. Humagupit ang aura sa buong kagubatan na parang dambuhalang alon. Ang mga halimaw sa loob ng maraming milya ay sabay-sabay na napalingon sa teritoryo ng angka ng puting tigre at lumuhod. Iniangat ko ang ulo ko at nagpakawala ng isang ungo na tila nagpayanig mismo sa kalangitan. Umikot ang may itim na ulak sa itaas at dumagundong ang kulog bilang tugon. Sa sandaling ito, hindi na ako ang itinakwil na asong gubat. Ang bawat halimaw na humihinga, sina Grey Fang, Shadow Wind, at lahat ng halimaw na sumapi sa pangkat ko, ay sabay-sabay na lumuhod at umungol bilang tanda ng pagsuko. Sumunod din ang bawat kasapi ng angka ng puting tigre, nanlalaki ang mga mata sa pagkamangha. Si Snowbell, nakagigising pa lang, ay hindi makapaniwalang nakatitig sa akin, sa kadahan-dahang lumapit at sumandal sa tabi ko. Tumayo ako sa gilid ng bangin, ang tingin ko ay tumagos sa buong kagubatan at umabot pa sa ipinagbabawal na sona ng kamatayan, isang lugar na hindi pa kailanman narating ng sinumang tao. Nagbukas ang sistema ng panibagong panel. Ganap nang napag-isa ang panlabas na kagubatan. Na-unlock ang susunod na landas ng ebolusyon. Destinasyon. Ang kailaliman ng ilang. Mag-evolve bilang isang banal na halimaw. Unti-unting lumubog ang araw sa kanluran at humaba ang anino ng napakalaki kong katawan sa buong lupain. Sa likuran ko, isang karagatan ng mga halimaw na umaabot hanggang sa hindi na matanaw ang sabay-sabay na umungal, ipinagdiriwang ang pagsilang ng isang bagong pinuno. Simula pa lang ito. Ngayon pa lang talaga nagsisimula ang paglalakbay ko. Ang ama ko ay isang puting tigre. Ang ina ko ay isa ring puting tigre. Pero ang ipinanganak nila ay isang Siberian na tigre. Galit na galit ang ama ko. 7 araw niyang nilibot ang buong lugar habang binubugbog ang bawat babuon, pero hindi pa rin niya maipaliwanag kung ano ako. Sa tindi ng galit niya, umalis siya at hindi na bumalik. Itinapo naman ako ng ina ko nang walang kahit katiting na pag-aalinlangan. Hindi ko inasahang isisilang akong muli sa katawan ng isang anak ng tigre, at mula pa lang sa pagsilang ko ay puro kaguluhan na ang bumungad sa akin. Sa dati kong buhay, umabot na ako sa sukdulan, handa nang tapusin ang lahat sa gilid ng bangin nang makilala ko si Snowbell. Nagkataon ding na-activate ko ang sistema ng ebolusyon ng mga halimaw at doon nagbago ang lahat. Iniligtas ko si Snowbell mula sa isang mutadong itim na oso, pero dinala rin nila ako pabalik sa angka ng puting tigre bilang isang asong gubat. Doon, paulit-ulit nila akong pinahiya, pinilit akong gumapang sa ilalim ni Glacius, pinaratangan ng pagnanakaw sa sagradong prutas, at halos mapatay sa bugbog bago itinaboy palabas. Gamit ang lahat ng ibinigay ng sistema, unti-unti kong inahon ang sarili ko mula sa bingit ng kamatayan, nirecruit ang pangkat ng mga abong lobo, ang pinuno ng mga itim na leopardo, nilamon ang bunga ng espiritu ng kulog, nakamit ang kapangyarihan ng kidlat, at ginamit ang paghahari sa isipan upang bumuo ng sarili kong hukbo ng mga halimaw. Nang bumalik ako sa angka ng puting tigre, matapos kong lumaban hanggang sa makarating doon, dumaan sa katawan ni Snowbell ang espada ng apoy ni Emberclaw. Para mailigtas siya, tuluyan nang nagising ang dugong angka ng puting tigre na matagal nang natutulog sa loob ko. Pinakawalan ko ang pangwasak ng Diyos at pinabagsak si Emberclaw sa ilalim ng mga kuko ko. Ginantimpalaan ako ng sistema ng aura ng sinaunang Diyos ng mga halimaw, at pinaluhod nito ang bawat halimaw sa loob ng maraming milya. Pagkatapos, sinabi ng sistema na na-unlock na ang susunod kong landas ng ebolusyon. Target. Mag-evolve bilang banal na puting tigre. Hinayaan kong tumagos ang tingin ko sa buong kagubatan at umabot pa sa ipinagbabawal na sona ng kamatayan na hindi pa kailanman narating ng sinumang tao. Ang kailaliman ng ilang. Nakatayo ako sa hangganan ng panlabas na kagubatan at ng kailaliman ng ilang, habang nasa likuran ko ang teritoryong sinakop ko sa pamamagitan ng dugo at apoy. Ibinigay ko ang hudyat sa kambal na sawa na pamahalaan iyon habang wala ako. Papunta ako sa isang lugar na mas mapanganib pa. Lumakas na si Snowbell at umabot na sa pinakamataas na antas ng hari ng mga halimaw na may kapangyarihan ng yelo. Nasa magkabilang tabi ko sina Grey Fang at Shadow Wind. Sinulyapan ko sa huling pagkakataon ang lahat ng naitayo ko, at lalo pang tumatag ang pasiya ko. Wala nang mayaalok sa akin ang panlabas na kagubatan. Kung gusto kong lumakas pa, kailangan kong lumalim sa lupain ng kamatayan.
Sa mismong sandaling tumawid ako sa hangganan, biglang sumiksik ang napakakapal na espiritual na enerhiya, at tumama sa amin ang matinding hangaring pumatay na parang isang pader. Napakalalaki ng mga puno rito, aabutin ng mahigit 100 nilalang bago mapalibutan ang isa. May mga baging na nakabitin na may nakasabit na mga labi ng mga patay na halimaw. Wala pa kaming 10 milyang nalalakad nang may isang mabangis na presensyang tumuon sa amin. Dose-dose ng uhaw sa dugong mga demonyong unggoy ang unti-unting pumalibot sa amin mula sa bawat direksyon. Bawat isa sa kanila ay nasa antas ng hari ng mga halimaw. Ang mga nasa unahan ay nasa pinakamataas na antas ng hari ng mga halimaw. Hindi ako nataranta. Itinaas ko ang kanang kuko ko habang nagsasanib ang kidlat at apoy. Umuwal ang pinunong unggoy at sumugod. Madali akong umiwas at humiwa ang mga kuko ko sa hangin habang sabay na sumabog ang kulog at apoy sa pagtama. Hindi man lang nakapagsigaw ang demonyong unggoy na nasa pinakamataas na antas ng hari ng mga halimaw. Sa isang iglap, nagkapira-piraso ang katawan nito. Natigilan ng iba pang mga unggoy bago muling sumugod ng mas mabangis pa. Nabalaho kaming apat sa isang napakalupit na labanan. Isang dagundong na yumanig sa lupa ang umalinggaw mula sa kaibuturan ng kagubatan. Isang halimaw na 3 beses ang laki ng alinmang unggoy roon ang sumabog palabas ng hanay ng mga puno. Ang hari ng mga demonyong unggoy. Unang antas ng emperador ng mga halimaw. Kabisado nito ang lupaing ito na parang sariling palad. Sa isang utos lang nito, ginamit ng pangkat ng mga unggoy ang paligid upang maitaboy kami papasok sa isang makitid na bangin. 3 panig ay pawang matatarik na bangin. Wala nang daan pabalik. Naghagis ang hari ng mga demonyong unggoy ng malalaking bato mula sa itaas. Iniharang ni Greyfang ang sarili niya upang protektahan ako at sinalo ang buong bigat ng tama, nabali ang mga tadyang niya at nabalot ng dugo ang balahibo niya. Nang makita kong sinalo ng tapat kong kasama ang ataking iyon, may galit na sumiklab sa loob ko na hindi ko pa kailanman naramdaman. At may iba pa. Isang matinding babala. Mas malupit ang kailaliman ng ilang kaysa sa inaakala ko. Bawat labanan dito ay maaaring maging huli na namin. Isang maling galaw lang. Lahat kami ay mamamatay. At nasa pinakalabas pa lang kami nito. Ano pa kaya ang naghihintay sa mas malalim na bahagi? Nakatayo ang hari ng mga demonyong unggoy sa tuktok ng bangin, may bahagyang pangungutyang mababanaag sa mga mata nito. Tiningnan ko ang sugatang si Greyfang, saka tumingala sa hari ng mga demonyong unggoy na nakatindig sa itaas namin. Ang hangaring pumatay sa mga mata ko ay naging mas matindi at mas matatag. Bitag ng kamatayan ang bangin na ito. Nagbigay ng utos ang hari ng mga demonyong unggoy at 12 ng demonyong unggoy ang sumugod mula sa bawat direksyon. Maayos at sabay-sabay silang kumikilos, halatang matagal ng sinanay. Mabilis kong sinuri ang buong bangin. Nasa kanila ang lahat ng kalamangan. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon dahil sa mga sugat ni Greyfang. Pero hindi ako nataranta. Ipinikit ko ang mga mata ko. Pagdilat ko, kumislap ang kakaibang pilak na liwanag sa mga mata ko. Ang pinahusay na mata ng kabatiran na na-unlock ko matapos kong umabot sa antas ng hari ng mga halimaw. Sa tulong ng mga matang ito, naging napakalinaw ng galaw ng bawat demonyong unggoy. Ang tila magulong pagkilos ay hindi pala magulo. Isa itong sinaunang pormasyon ng pagkubkob. Ang buong pormasyon ay umiikot sa 12 pangunahing pwesto. Kapag nasira ang alinman sa 3 sa mga iyon, babagsak ang buong pormasyon. Bigla akong sumugod. Sunod-sunod kong pinakawalan ang kuko ng kulog na tigre at tinamaan ang 3 demonyong unggoy na nagbabantay sa mahahalagang pwesto bago pa sila makakilos. Agad silang bumagsak. Sa sandaling mabasag ang pormasyon, nagkagulo ang buong pangkat ng mga demonyong unggoy. Lalong nagningning ang pilak na liwanag sa mga mata ko. Kumalat ang paghahari sa isipan na parang rumaragas ang alon. Ang mas mahihinang demonyong unggoy ay nagsimulang magpatayan. Samantala, bumagal ang galaw ng mas malalakas na demonyong unggoy. Agad na naunawaan ni Snowbell at Shadow Wind ang balak ko at sabay silang sumugod. Pinunit ng yelo at mga kuko ang hanay ng mga kalaban at nabutas ang pagkubkob. Hindi ako tumakas. Dumiretso ako sa hari ng mga demonyong unggoy na nasa tuktok ng bangin. Kapag napatay ang pinuno, matatapos ang lahat. Malinaw na hindi inaasahan ng hari ng mga demonyong unggoy na kaya ko pang lumaban ng ganito. Pero isa itong emperador ng mga halimaw. Agad itong nakapag-react. Nagbanggaan ang 2 dambuhalang halimaw sa tuktok ng bangin. Sa lakas ng salpukan, nagkapira-piraso ang mga batong nakapaligid. Bawat suntok ng hari ng mga demonyong unggoy ay parang pagguho ng bundok. Bawat hampas ay kayang magbiyak ng kabundukan. Pero sa halip na umatras, lalo akong sumulong.
Sa lahat ng laban na pinagdaanan ko sa panlabas na kagubatan, umabot sa sukdulan ang husay ko sa pakikipaglaban. Nang iwinasiwas ng hari ng mga demonyong unggoy ang braso nito, mabilis akong umiwas sa gilid at eksaktong ibinaon ang kuko ko sa kasukasuan ng siko nito. Umungal ito sa sakit. Kasunod na humampas ang isa pa nitong braso. Yumuko ako upang makaiwas at kasabay nito ay tuluyan kong pinakawalan ang buong lakas ng aura ng banal na halimaw. Ito ang biyaya ng dugong angka ng puting tigre. Ganap na pangingibabaw sa mga halimaw na mas mababa ang antas. Isa mang emperador ng mga halimaw ang hari ng mga demonyong unggoy, bumagal pa rin ito ng bahagya sa ilalim ng aura ko. At sapat na ang bahagyang sandaling iyon. Sinamantala ko ang pagkakataon at mahigpit kong sinakmal ang liig ng hari ng mga demonyong unggoy gamit ang dalawang kuko ko. Nagpumiglas ito ng todo. Pero umabot na sa sukdulan ang husay ko sa pakikipaglaban at perpekto ang bawat pagkapit ko sa mga kasukasuan nito. Isang matinis na langit-ngit ang umalinggaw-ngaw. Nabali ang liig ng hari ng mga demonyong unggoy. Bumagsak na patay sa ilalim ng mga kuko ko ang emperador ng mga halimaw na ito. Sa mismong sandaling namatay ito, bumuho sa katawan ko ang napakadalisay na lakas ng dugong angkan. Wala akong pag-aatubiling nilamon ito at nagliyab ang espiritual na enerhiya sa loob ko. Nabasag ang hadlang na pumipigil sa akin sa pinakamataas na antas ng hari ng mga halimaw. Umabot ako sa antas ng emperador ng mga halimaw. Humagupit sa buong bangin ang aura ng isang emperador ng mga halimaw. Ang lahat ng natitirang demonyong unggoy ay agad na lumuhod habang nanginginig sa takot. Hindi ko man lang sila sinulyapan. Dumiretso ako kay Grey Fang. Kritikal ang kalagayan ng tapat kong kasama. Matatag pa siya sa ngayon. Pero kung hindi agad siya magagamot, hindi na siya mabubuhay. Habang nakatingin ako sa mahina niyang katawan, may matinding damdaming sumiklab sa dibdib ko. Kailangan kong lumakas. Hindi lang para masakop ang kailaliman ng ilang, kundi para maprotektahan ang mga sumusunod sa akin. At para makuha ang lakas na iyon, kailangan kong lumalim pa sa pinakamapanganib na bahagi ng kailaliman ng ilang at hanapin ang isang maalamat na halamang gamot. Isang tunog na sistema ang umalinggaw sa isip ko. Sa kaibuturan ng lambak ng lason na hamog sa kailaliman ng ilang ay may tumutubong halamang tinatawag na damo ng dugo ng dragon. May kakayahan itong hilahin pabalik ang isang nilalang mula sa bingit ng kamatayan. Tumingin ako sa kailaliman ng ilang. Makapal ang hamog na bumabalot sa lahat ng naroon. May panganib sa bawat hakbang. Pero wala na akong ibang pagpipilian. Hindi na ako nagsayang ng kahit isang segundo. Kaagad akong nagtungo sa lambak ng lason na hamog habang kasama ang sugatang si Grey Fang. Ang lugar na itinuro ng sistema ay nasa pinakaloob ng ilang. Daan-daang milya ang layo mula sa kinatatayuan namin. Ginamit ni Snowbell ang kapangyarihan niya sa yelo upang patatagin ang kalagayan ni Grey Fang. Si Shadow Wind ang nanguna at nilinis ang daraanan. Buong bilis kaming sumulong sa masukal na kagubatan. Pagkaraan ng 3 araw, narating namin ang pinakalabas na bahagi ng lambak ng lason na hamog. Nalulon ang buong lugar ng madilim na berdeng makamandag na hamog. May nakakapasong kirot ang hanging nalalanghap. Nagkalat sa lupa ang mga labi ng mga patay na halimaw. Ang ilan sa kanila ay nasa antas pa ng emperador ng mga halimaw. Dahan-dahan akong huminga. Pinaikot ko ang espiritual na enerhiya sa katawan ko at ganap kong pinaandar ang balat na bakal. Bahagyang kumintab ang balat ko na parang metal. Pero hindi pa rin iyon sapat. Naunawaan agad ni Snowbell ang kailangan kong gawin kahit wala akong sabihin. Kumalat ang kapangyarihan niya sa yelo at binalot ako ng manipis na sapin ng nagyelong hamog. Agad na nagyelo ang makamandag na hamog sa sandaling dumikit ito. Habang bumabagsak ang mga iyon, nagiging madidilim na berdeng kristal ang mga ito bago tuluyang nagkapira-piraso. Sa paraang iyon, dahan-dahan kaming sumulong paloob. Paglampas namin sa pinakamakapal na bahagi ng hamog, biglang luminaw ang tanawin at isang sinaunang batong gusali ang lumitaw sa harap namin. Balot ng berdeng lumot ang mga pader nito, pero kita pa rin ang bakas ng dati nitong kadakilaan. Napapalibutan ang mga guho ng isang napakalaking pugad ng mga makamandag na sawa. Mahigit 10 metro ang haba ng bawat isa. Kapareho ng madilim na berdeng hamog ang kulay ng mga kaliskis nila, kaya halos hindi sila makita. Hindi bababa sa 100 ang bilang nila. Kahit ang pinakamahina ay nasa antas na ng hari ng mga halimaw. Ang ilan sa pinakamalalaki ay naglalabas ng aura ng emperador ng mga halimaw. Pero nasa loob ng mga guhong iyon ang damo ng dugo ng dragon. Ramdam ko na agad ang napakalakas na sigla ng buhay na nagmumula roon. Binigyan ko ng hudyat sina Snowbell at Shadow Wind na bantayan si Grey Fang. Pagkatapos ay pumasok akong mag-isa.
Gamit ang lakas ko bilang emperador ng mga halimaw at ang mata ng kabatiran, nalampasan ko ang karamihan sa mga sawa nang hindi nila namamalayan at narating ko ang pasukan ng mga guho. Madilim at mamasa-masa ang loob. Balot ng makamandag na baging ang bawat pader. Maingat akong kumilos sa bawat hakbang. Sa pinakagitna ng mga guho, sa ibabaw ng isang batong altar, nakita ko ang ipinunta ko. 3 halamang may bahagyang mapulang liwanag. Ang damo ng dugo ng dragon. Pero sa mismong sandaling aabutin ko na ang mga iyon, biglang bumukas mula sa mga anino sa tabi ng altar ang isang pares ng malamig at patayong mga mata. Dahan-dahang iniangat ng isang sawa na mahigit 30 metro ang haba ang ulo nito. Ang enerhiyang nagmumula sa nilalang na ito ay higit na mas malakas kaysa sa karaniwang emperador ng mga halimaw. Isa itong emperador ng mga halimaw sa gitnang antas. Ang patriarka ng mga sawa. Mas lalo pa akong nabigla nang makita ko ang isang sinaunang sisidlang jade sa kabilang panig ng altar. Mahigpit itong nakaselyo. Pero ang enerhiyang tumatagas mula rito ay tumama sa akin na parang isang malakas na dago. Parang may yumugyog sa isang bagay na matagal nang nakabaon sa kaibuturan ng dugong angkan ko. Sinuri ko ito gamit ang mata ng kabatiran. Abiso ng sistema. Tunay na dugo ng sinaunang puting tigre. Ang iisang patak na ito ay naglalaman ng kapangyarihang higit pa sa lubos kong naunawaan. Kung ma-absorb at maisasanib ko ito sa sarili ko, magbabago sa pinakapundasyon ang dugong angkan ko. Pero malinaw ang agarang problema. Nakatutok sa akin ang patriarka ng mga sawa. At wala itong balak na hayaan akong makaalis ng buhay. Nakapulupot ang patriarka ng mga sawa sa tabi ng altar, at ang aura nito bilang emperador ng mga halimaw sa gitnang antas ay bumabagsak sa akin na parang napakabigat na alon. Wala akong daan para makatakas. Hindi na kayang maghintay ni Grey Fang. At ang tunay na dugo ng sinaunang puting tigre ay isang pagkakataong maaaring hindi na muling dumating. Huminga ako ng malalim. Buong lakas na umagos ang espiritual na enerhiya sa katawan ko habang umiikot sa paligid ko ang kidlat at apoy. Naramdaman ng patriarka ng mga sawa ang hangarin kong pumatay. Kumislap ang dila nito at isang rumaragasang bugso ng madilim na berdeng lason ang ibinuga nito. Saan man tumama ang lason, sumingasing ang hangin dahil sa matinding kaagnasan. Mabilis akong tumalon pa atras. Pero bumuhos ang lason na parang ulan. Wala akong pagpipilian kundi paandarin ang balat na bakal sa sukdulang antas habang bumubuo ng panangga ang kidlat at apoy sa ibabaw ng balat ko. Tumama ang lason. Sumalpok ang nakakaagnas na puwersa sa harang ng kidlat at apoy at naglabas ito ng matinis na ingay. Matinding hapdi ang dumaloy sa buong balat ko. Unti-unti nang kinakain ng lason maging ang balat na bakal. Pero sa halip na umatras, lalo akong sumulong. Alam kong kapag depensa lang ang pinili ko rito, mabagal lang akong mamamatay. Ang pag-atake lang ang tanging daan palabas. Umabot sa sukdulan ang pagsasanib ng kidlat at apoy sa magkabilang kuko ko. Ito ang pinakamapaminsala kong teknik. Pangwasak ng Diyos. Pinagsasama nito ang kapangyarihan ng kulog, ang apoy na nakuha ko mula kay Emberclaw, at ang hangaring pumatay ng dugong angka ng puting tigre. Ang resulta, lubos na nakapipinsala. Kumilos ang katawan ko na parang kidlat at sa isang iglap ay nakalapit ako sa patriarka ng mga sawa. Humiwa ang mga kuko ko sa hangin, tangan ang puwersang kayang maglipol habang dumidiretso sa ulo ng sawa. Nakapag-react ang patriarka ng mga sawa sa nakakatakot na bilis. Marahas nitong inihampas ang buntot nito upang salubungin ako. Napakalakas ng banggaan. Nagbitak ang mga pader ng mga guho dahil sa bugso ng salpukan. Nang mawala ang alikabok, may malalim ng sugat hanggang buto ang buntot ng patriarka ng mga sawa. Umaagos mula roon ang madilim na berdeng dugo. Pero hindi rin ako nakaligtas ng walang pinsala. Sa huling desperadong pagsalakay ng patriarka ng mga sawa, ibinuka nito ang napakalaking bibig at ibinaon ang mga pangil nito sa balikat ko. Agad na kumalat ang lason sa dugo ko. Nagsimulang manhid ang buong katawan ko. Lumabo ang paningin ko. Mahigpit kong kinuyom ang pangako, tiniis ang lahat, at muli kong isinulong ang magkabilang kuko ko. Ang natitirang puwersa ng pangwasak ng Diyos ay eksaktong tumama sa pinakamahinang bahagi ng patriarka ng mga sawa. Sa wakas ay bumigay ito. Nagpakawala ang patriarka ng mga sawa ng nakakabinging hiyaw bago bumagsak sa lupa. Pero hindi pa ito tuluyang patay. Patuloy pa rin itong nagpupumigla sa huling sandali ng buhay nito. Pasuray-suray akong umatras. Kumalat na ang lason sa buong katawan ko. Nagsimulang maging madilim na berde ang balat ko. Bawat paghinga ay napakahirap. Pagkatapos, biglang dumating si Snowbell. Nararamdaman niya ang panganib na kinasasadlakan ko sa pamamagitan ng ugnayan namin.
Walang tigil siyang nakipaglaban sa mga sawa sa labas at puwersahang gumawa ng daan papasok. Isang tingin lang sa akin. Alam na agad niya ang dapat gawin. Mabilis siyang sumugod sa altar, sinunggaban ng mga pangil niya ang damo ng dugo ng dragon, saka tumalikod upang bumalik. Pero ang patriarka ng mga sawa, na naghihingalo na, ay biglang gumawa ng huling pag-atake. Humagupit ang buntot nito papunta kay Snowbell. Hindi na siya nakaiwas. Tumilapon siya sa lakas ng tama. Pero hindi niya binitiwan ang damo ng dugo ng dragon. Muli siyang tumayo at isinubo sa akin ang damo ng dugo ng dragon. Sa mismong sandaling dumikit ito sa dila ko, agad itong natunaw. Isang napakalakas na sigla ng buhay ang bumuhos sa katawan ko at marahas na sumalpok sa lason. Naging matatag ang kalagayan ko kahit pansamantala lang. Pero napakalakas ng lason. Hindi sapat ang isang tangkay ng damo ng dugo ng dragon para tuluyan itong mapawi. Mas masahol pa roon, isang napakalakas na sabayang pagsitsit ang umalinggaw sa labas ng mga guho. Nararamdaman ng lahat ng sawa sa paligid na sugatan na ang patriarka nila, at sabay-sabay silang rumagasa, papasok na tila mga nawawala sa katinuan. Mahigit 100 sawa ang rumagasa na parang dambuhalang alon. Sinubukan ni Snowbell at Shadowwind na pigilan sila. Pero 2 mandirigma lang sila. Hindi nila kayang harangin ang 100 sawa. Kritikal na ang kalagayan ni Greyfang. Wala na siyang maibibigay pa. Sumandal ako sa batong altar. Patuloy na naglalaban sa loob ng katawan ko ang damo ng dugo ng dragon at ang lason. Pinanood ko ang patuloy na pagdagsa ng mga sawa. Pagkatapos ay ibinaling ko ang tingin ko sa tunay na dugo ng sinaunang puting tigre na nasa ibabaw ng altar. Isang mapanganib na ideya ang sumagi sa isip ko. Tapatan ang lason ng mas malaking kapangyarihan. Lunukin ang tunay na dugo at pilitin ang sarili kong makagawa ng panibagong pagbutas sa antas. Pero napakalaki ng panganib. Isang pagkakamali lang. Mawawasak ang katawan ko mula sa loob. Ngayong nasa bingit na ako ng kamatayan, tumigil na akong mag-atubili. Sinunggaban ko ang sisidlang jade at nilunok ang patak ng tunay na dugo ng sinaunang puting tigre sa isang iglap. Sa mismong sandaling pumasok iyon sa katawan ko, sumabog ang isang nakapangingilabot na puwersa sa loob ko na parang pagputok ng bulkan. Nagsimulang mangisay ng marahas ang buong katawan ko. May matinding sakit na tila pumupunit mula sa pinakaugat ng dugong angkan ko. Ganito pala ang pakiramdam ng tunay na pagbabago ng dugong angkan. Napakalupit nito. 3 puwersa ngayon ang naglalaban sa loob ko. Ang lason, ang damo ng dugo ng dragon, at ang tunay na dugo ng sinaunang puting tigre. Naglalaban-laban ang 3 iyon habang ang katawan ko ang nagsisilbing larangan ng digmaan. Kailangan kong agad pumasok sa malalim na pagmumuni. Kung hindi, pupunitin ako ng 3 puwersang ito. Umupo ako nang nakaekis ang mga binti at pilit na pinakalma ang isip ko. Nakita ni Snowbell ang ginagawa ko. Agad niyang naunawaan. Iniangat niya ang ulo niya at umungal. Sumabog ng buong lakas ang kapangyarihan niya sa yelo at bumuo ng isang pader ng yelo sa paligid ko. Si Shadowwind at ang malubhang sugatang si Greyfang ay pilit na tumayo upang bantayan ang labas nito. Mahigit 100 sawa ang nagbagsakan sa harang na parang mga baliw. Wala silang pakialam kahit mamatay sila. Bumuhos ang lason na parang malakas na ulan. Mas mabilis na natutunaw ang pader ng yelo ni Snowbell kaysa sa bilis ng muling pagbuo niya rito. Pinunit ni Shadowwind ang hanay ng mga sawa gamit ang mga kuko niya. Pero mabilis ding dumami ang mga sugat sa buong katawan niya. Pinilit ni Greyfang ang basag niyang katawan na magpatuloy sa pakikipaglaban. Kinagat niya ang liig ng isang emperador ng mga halimaw na sawa at tumangging bumitaw. Pero napakarami nila. Halos maubos na ang lakas ni Snowbell. Nagbibitak-bitak na ang pader ng yelo sa lahat ng panig. Balot na ng dugo si Shadowwind at lalo pang bumabagal ang mga galaw niya. Bumagsak si Greyfang sa lawa ng sarili niyang dugo. Hindi na malaman kung buhay pa siya o hindi. Malapit nang bumagsak ang huling linya ng depensa. Dose-dose ng sawa ang nakalusot at rumagasa papunta sa akin habang nakaupo akong walang galaw. Sa mismong sandaling iyon, isang aura na kayang yumanig sa buong mundo ang sumabog mula sa loob ko. Biglang dumilat ang mga mata ko. 4 na kulay ng liwanag ang kumislap sa mga mata ko. Asul, puti, pula at itim. Bawat isa ay kumakatawan sa isa sa 4 na pangunahing pwersa. Ganap nang nagsanib ang tunay na dugo ng sinaunang puting tigre. Nagbago ang dugong angkan ko mula sa pinakaugat nito. Mula sa karaniwang dugong angkan ng puting tigre, naging maalamat na 4 na haliging puting tigre ito. Ang 4 na haliging puting tigre. Ang pinakamakapangyarihang dugong angkan sa lahat ng alamat ng puting tigre. May kapangyarihan itong utusan ang 4 na elemento.
metal, kahoy, tubig at apoy. Napakalakas ng kapangyarihang umaagos sa buong katawan ko. Tuluyan nang naglaho ang lason. Ramdam ko ring papalapit na ako sa panibagong pagbutas sa antas. Higit pa roon, dahil sa pagbabago ng dugong angkan ko, na-unlock ang mga bago kong likas na kakayahan. Dahan-dahan kong itinaas ang kanang kuko ko habang rumaragasa ang pangkat ng mga sawa patungo sa akin. Nagtipon ng 4 na elemento at naging rumaragas ang soberanong enerhiya ng metal, ang pinakamatalim at pinakamapanganib na anyo ng elemento ng metal. Bahagya kong ikinampay ang kamay ko. Hindi mabilang na gintong talim ng enerhiya ang sumabog mula sa pagitan ng mga kuko ko at agad na pinuno ang buong guho ng isang nakapangingilabot na bagyo ng metal. Ang bagyo ng soberanong metal. Ito ang malawakang kasanayan sa pagwasak na na-unlock ng nabago kong dugong angkan. Hindi mabilang na gintong talim ng enerhiya ang humiwa sa hangin na parang lambat ng kamatayan. Hindi man lang nakapagsigaw ang dose-dose ng sawa sa unahan bago sila nagkapira-piraso. Patuloy na lumawak ang bagyo ng soberanong metal. Saan man ito dumaan, bumagsak ang mga sawa na parang mga inaning trigo. Walang anumang panlaban ang mga sawang nasa antas ng hari ng mga halimao laban sa soberanong enerhiya ng metal. Kahit ang ilang sawang nasa antas ng emperador ng mga halimaw ay nagtamo ng malulubhang sugat. Nanginginig ang buong guho sa lakas ng pag-atake. Napuno ng hindi mabilang na hiwa ang mga pader. Wala pang 10 segundo, patay na ang mahigit 100 sawa. Namula ang buong guho sa dugo. Nagkalat sa lupa ang mga pira-piraso nilang katawan. Maging ang naghihingalong patriarka ng mga sawa ay pinira-piraso rin ng bagyo. Naglaho ang angkang ito na namuno sa lambak ng lason na hamog sa loob ng maraming taon. Dahan-dahan kong ibinaba ang mga kuko ko. Unti-unting naglaho ang bagyo ng soberanong metal. Tiningnan ko sina Snowbell, Shadow Wind at Greyfang. Lahat silang tatlo ay sugatan at nababalot ng dugo. Kinuha ko ang natitirang damo ng dugo ng dragon at pinakain ang bawat isa sa kanila. Mabilis na umepekto ang halamang gamot. Nagsimula silang gumaling ng mabilis. Dahan-dahang dumilat si Greyfang at naramdaman ang nakapangingilabot na enerhiyang nagmumula sa akin. Napuno ng paghanga at tuwa ang mga mata niya. Nang magsanib ako at ang tunay na dugo ng puting tigre, ang penomenong dulot ng pagbabago ng dugong angkan ko ay yumanig sa buong kailaliman ng ilang. Sa mismong sandaling sumabog ang kapangyarihan ng 4 na elemento, isang napakalaking multong puting tigre ang lumitaw sa kalangitan, at 4 na kulay ng liwanag, asul, puti, pula, at itim, ang nagningning sa loob ng daan-daang milya sa bawat direksyon. Hindi pa lumilitaw ang ganitong penomeno sa kailaliman ng ilang sa loob ng libu-libong taon. Hudyat ito ng pagsilang ng isang sukdulang dugong angkan. Sa kaibuturan ng kailaliman ng ilang, ang 3 pinakanakakatakot na presensya sa buong lugar, ang 3 dakilang pinuno, na bawat isa ay kalahating hakbang na lang bago maging isang banal na halimaw. Ang aninong maya ng dragon, ang namumuno sa silangang himpapawid ng kailaliman ng ilang, na nagtataglay ng magkasamang dugong angkan ng dragon at ibon, at dalubhasa sa anino at hangin, ay naramdaman ang enerhiya ng dugong angkan ng puting tigre, at kumislap ang kasakiman sa mga mata nito. Kung malalaman nito ang dugong angkan ng 4 na haliging puting tigre, mababasag nito ang kasalukuyan nitong hangganan ng lakas at tuluyan itong makakatawid sa antas ng banal na halimaw. Pagkaraan ng 3 araw, umalis ako sa lambak ng lason na hamog kasama ang 3 kong kasamahan. Ganap ng magaling ang mga sugat nila at muli kaming lumalim sa kailaliman ng ilang. Habang binabagtas namin ang isang masukal na bahagi ng kagubatan, biglang nagdilim ang kalangitan. Isang dambuhalang agila na mahigit 20 metro ang haba ang bumagsak mula sa himpapawid at lumapag sa harap ko. Ganap na itim ang agila at may bahagyang kinang na parang metal ang mga balahibo nito. Isa itong emperador ng mga halimao sa pinakamataas na antas. Isa itong mensaherong ipinadala ng aninong maya ng dragon upang maghatid ng ultimatum. May lubos na pagmamataas itong tumingin sa akin mula sa itaas. Simple lang ang mensahe nito. Isuko ang lahat ng kayamanang nakuha mo sa mga guho at habang buhay na magpasakop sa aninong maya ng dragon. Kapag tumanggi ka, ipapadala ang buong lumilipad na hukbo upang lipulin kayo. Tahimik kong pinakinggan ang lahat ng sinabi nito, walang kahit kaunting emosyon sa mukha ko. Dahan-dahan kong itinaas ang kanang kuko ko. Nagtipon ang soberanong enerhiya ng metal sa dulo nito. Bago pa maintindihan ng agila ang nangyayari, isang gintong talim ng enerhiya ang dumiretso sa bungo nito. Isang mensaherong emperador ng mga halimao sa pinakamataas na antas. Patay sa isang atake. Higit pa sa inaasahan ko ang pagtaas ng lakas na ibinigay ng dugong angka ng 4 na haliging puting tigre. Nasa unang antas pa rin ako ng emperador ng mga halimaw.
Pero ang tunay kong lakas sa labanan ay hindi na mas mababa kaysa sa isang emperador ng mga halimaw sa pinakamataas na antas. Tiningnan ko ang bangkay ng agila. Isang malamig na hangaring pumatay ang dumaan sa mga mata ko. Alam na alam ko ang ibig sabihin ng pagpatay sa isang mensahero. Ganap na digmaan laban sa isa sa mga pinuno ng kailaliman ng ilang. Wala akong pakialam. Kung gusto nila ang dugong angkan at mga kayamanan ko, patunayan nila sa lakas kung sino ang tunay na mga ngaso at sino ang tunay na biktima. Ginamit ni Snowbell ang kapangyarihan niya sa yelo upang i-freeze at mapreserba ang pugot na ulo ng agila. Nakakita ko ng pinakamataas na sinaunang puno sa paligid at tumalon hanggang sa pinakatuktok nito. At isinabit ko ang pugot na ulo nito sa lugar na tanaw ng lahat sa loob ng maraming milya. Ito ang sagot ko sa aninong maya ng dragon. Isa rin itong pahayag para sa bawat nilalang sa kailaliman ng ilang. Hindi ako tumutugon sa mga pagbabanta. Ang sinumang magtatangka sa buhay ko ay dapat handa ring isugal ang sarili nilang buhay. Mabilis na kumalat ang balita. Nagulat ang lahat ng halimaw sa kailaliman ng ilang nang malamang may isang taong hayagang humamon sa isa sa 3 dakilang pinuno. Hindi mabilang na halimaw ang nagmasid mula sa malayo. Naghihintay silang makita kung gaano nga ba talaga kalakas ang emperador ng mga halimaw na puting tigre na nagpasiklab ng penomeno ng dugong angkan. Nang matanggap ng aninong maya ng dragon ang balita, nagpakawala ito ng isang dagundong na yumanig sa kalangitan. Libu-libong taon na nitong pinaghaharian ang silangang kailaliman ng ilang. Ni minsan ay wala pang nangahas na hamunin ito ng ganito. Agad nitong iniutos na tipunin ang buong lumilipad na hukbo. Iisa lang ang utos. Pira-pirasuhin ang labis na mayabang na puting tigre. Nakatayo ako sa tuktok ng puno at nakatanaw sa malayong abot tanaw. Alam ko kung ano ang paparating. At handa na ako. Ang dugong angkan ng 4 na haliging puting tigre ay hindi lang nagbibigay ng kapangyarihan. Nagbibigay rin ito ng tapang na walang hangganan. Pagsapit ng 3 araw, muling nagdilim ang kalangitan. Hindi dahil sa paglubog ng araw, kundi dahil sa napakaraming lumilipad na halimaw na tumakip sa buong langit. Ang aninong maya ng dragon mismo ay mahigit 50 metro ang haba. Sapat ang lawak ng mga pakpak nito upang takpan ang liwanag. Ang bawat balahibo sa katawan nito ay pinaghalong itim at lila. Bawat isa ay naglalabas ng tumitibok na enerhiya ng anino. Ang aura nito bilang kalahating hakbang na banal na halimaw ay bumagsak sa lupa na tila isang tunay na bigat. Nanginig ang bawat halimaw sa loob ng 10 milya. Tumingala lang ako ng kalmado. Inaasahan ko na ito mula pa sa simula. Pinaghandaan ko na ang lahat. Laban sa isang lumilipad na hukbong may ganap na kalamangan sa himpapawid, ang harapang sagupaan ay katumbas ng isa-isa kaming mapapatay. Kailangan kong malamangan sila sa diskarte at gawing pinakamalaking kahinaan nila ang pinakamalakas nilang sandata. Hindi na nagsayang ng oras ang aninong maya ng dragon. Isang utos lang. At bumagsak ang lumilipad nitong hukbo na parang maitim na ulap ng bagyo. Agad akong umurong kasama sina Snowbell, Greyfang, at Shadow Wind papasok sa masukal na kagubatan. Napangisi ang aninong maya ng dragon. Sigurado itong tumatakas ako. Iniutos nito sa hukbo na habulin kami. Pero hindi nagtagal, napansin nitong may mali. Eksakto at planado ang bawat hakbang ng pag-urong namin. Sinisiguro kong nananatili kami sa ilalim ng makapal na takip ng kagubatan sa bawat sandali. Sa loob ng kagubatan, naipaabot ko na sa bawat halimaw sa paligid ang utos ko gamit ang paghahari ng isipan. Maaaring hindi sila kasinlakas ng lumilipad na hukbo kapag isa-isang naglalaban. Pero napakarami nila. At kabisado nila ang lugar na ito. Sa ilalim ng utos ko, nahati sila sa maliliit na pangkat at nagsimulang guluhin ang bawat lumilipad na halimaw na sumusugod pababa. Sa sandaling sumisid ang isang dambuhalang agila, ilang mababangis na halimaw ang biglang sumabog palabas mula sa mga masukal na damuhan habang naghahagupit ang mga kuko nila. Sa kabilang panig, hinabol ng isang pangkat ng lumilipad na sawa ang isang halimaw sa lupa hanggang sa madala ito sa isang bitag na puno ng nagkukumpulang makamandag na mga insekto. Malakas ang lumilipad na hukbo. Pero dahil sa masalimuot na lupain ng masukal na kagubatan, halos nawala ang pinakamalaki nilang kalamangan. Napipigilan sila sa bawat galaw. Nabasa ng aninong maya ng dragon ang ginagawa ko at galit na nag-utos ng sabayang pagsisid ng buong hukbo. Durugin ang lahat gamit ang napakaraming bilang. 10,000 lumilipad na halimaw ang sabay-sabay na sumisid. Napakagimbal ang tanawin. Pero ito mismo ang hinihintay ko. Sa mismong sandaling umabot sa pinakamababang punto ang lumilipad na hukbo, sumabog akong palabas mula sa kagubatan. Itinaas ko ang 2 kuko ko sa ibabaw ng ulo ko.
Rumagasa ang soberanong enerhiya ng metal papunta sa mga ito. Sa pagkakataong ito, hindi ko lang basta pinakawalan ang bagyo ng soberanong metal. Piniga ko ang buong kapangyarihan nito at pinaikot ng napakabilis, bumuo ng isang gintong ipuipo na rumagasa pa itaas sa langit. Ang ipuipo ng soberanong metal. Humuni ito habang umaakyat, libu-libong talim ng metal ang umiikot sa mapaminsalang bilis. Hindi lang ito isang pag-atake. Ito ang pagkontrol sa mismong himpapawid. Saan man dumaan ang ipuipo, napunit ang hangin at naging marahas na kaguluhan. Ang dati himalayang kalangitan ay naging bitag ng kamatayan sa isang iglap. Ang daan-daang lumilipad na halimaw sa unahan ay direktang nahigop papasok sa ipuipo at nagkapira-piraso sa umiikot na mga talim. Mas marami pang halimaw ang tuluyang nawala ng balanse dahil sa magulong hangin. Napunit ang mga pakpak nila ng mababangis na agos. Hindi na sila makalipad. Bumagsak sila mula sa langit na parang malakas na ulan. Pagbagsak nila sa lupa, patay o bali-bali na ang mga katawan nila. Maging ang aninong maya ng dragon ay itinapon ng magulong hangin. Nayanig ang dambuhala nitong katawan habang inaanod ng kaguluhan sa himpapawid. Hindi ko ito binigyan ng kahit isang sandali para makabawi. Isa pang ipuipo ng soberanong metal ang rumagasa pa itaas. Sinundan pa ng isa. At isa pa. Hanggang sa ang buong kalangitan ay nalunod sa mga gintong ipuipo. Naging imposibleng lumipad. Sa wakas, naunawaan ng aninong maya ng dragon. Kung mananatili ito sa himpapawid, unti-unti lang itong mapupunit hanggang sa mamatay. Nagpakawala ito ng isang galit na dagundong at kusang bumaba sa lupa. Nang bumaba ang aninong maya ng dragon, sumunod din ang natitirang lumilipad na hukbo. Mula sa mahigit 10,000 halimaw. Wala pang 3,000 ang natira. Umepekto ang plano ko. Inalis ng ipuipo ng soberanong metal ang pinakamalaking kalamangan nila. Ang kontrol sa himpapawid. Ngayon, nasa lupa na ang labanan. Harapang sagupaan. At dito ako pinakamalakas. Lumapag ang aninong maya ng dragon habang rumaragasa ang enerhiya ng anino sa buong katawan nito. Ganap nitong pinakawalan ang aura nito bilang kalahating hakbang na banal na halimaw. Tinitigan ako nito. Nag-aapoy ang galit sa mga mata nito. Isang puting tigre na emperador ng mga halimaw sa unang antas ang nagtulak rito sa ganitong kalagayan. Ito ang pinakamalaking paghamak na naranasan nito sa buong paghahari nito. Bahagya kong inikot ang mga kuko ko. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ko. Tapos na ang digmaan sa himpapawid. Ngayon palang magsisimula ang tunay na labanan. Rumagasa ang enerhiya ng anino sa buong katawan ng aninong maya ng dragon nang lumapag ito at bumuo ng isang kalasag na kulay itim at lila. Ibinuka nito ang napakalaki nitong tuka at nagpakawala ng sinag ng enerhiya ng anino na nagpapilipit sa mismong hangin habang dumaraan. Mabilis akong umiwas sa gilid. Bahagya akong nasagi ng sinag ng anino at bumutas ito ng napakalalim na hukay sa bangin sa likuran ko. Hindi ako umurong. Ibinigay sa akin ng dugong angka ng 4 na haliging puting tigre ang kapangyarihang kailangan ko upang harapin ito. Ganap na nagbukas ang mata ng kabatiran at agad nitong nakita ang daan ng ligtas sa pagitan ng unos ng anino. Gumalaw ang katawan ko na parang multo. Sa isang iglap, nakalapit na ako sa tagiliran ng aninong maya ng dragon. Malapitan ang labanan. Dito ako pinakamapanganib. Napakalakas ng aninong maya ng dragon. Pero sa lupa, ang napakalaki nitong katawan ang naging kahinaan nito. Ang tekniko sa pakikipaglaban na nahasa sa hindi mabilang na labanang buhay o kamatayan ay umabot na sa sukdulan. Alam ko ang istruktura ng buto at ang mahihinang bahagi ng bawat nabubuhay na nilalang. Humagupit ang kuko ng aninong maya ng dragon papunta sa akin. Sa halip na umurong, sumulong ako. Mabilis akong yumuko at dumula sa ilalim ng atake habang ang kanang kuko ko ay tumama sa eksaktong anggulo ng kasukasuan ng pulsuhan nito. Sumabog ang soberanong enerhiya ng metal. Humiwa ito ng malalim na sugat sa matitigas nitong kaliskis. Napaurong ang aninong maya ng dragon sa sakit. Bumagsak naman ang isa pa nitong kuko papunta sa akin. Pero ginamit ko na ang puwersa ng banggaan upang itulak ang sarili ko paitaas at lumapag sa likod nito. Mula roon, mabilis na sinuri ng mata ng kabatiran ang buong istruktura ng katawan nito. Agad kong nahanap ang puntirya ko. Ang kasukasuan ng buto kung saan nakakabit ang pakpak sa katawan. Makapal ang mga kalamnan at matitigas ang kaliskis na nagpoprotekta rito. Pero kung tama ang anggulo ng tama, nakamamatay ang magiging pinsala. Nagpumiglas ang aninong maya ng dragon at pilit na iniikot ang katawan nito upang maihagis ako. Sumabog ang enerhiya ng anino sa likod nito at naging hindi mabilang na matutulis na tinik. Pero mahigpit nang nakakapit ang mga paa ko sa mga kaliskis nito.
Gaano man ito magpumiglas, hindi ako naigalaw kahit 1 pulgada. May hawak akong teknik sa pakikipaglaban na tinatawag na kandadong kwelyo. Espesyal itong ginawa upang targetin ang mahahalagang kasukasuan ng malalaking halimaw. Sabay na kumilos ang 2 kuko ko. Eksakto nilang sinunggaban ang butong pinagkakapitan sa ugat ng kaliwang pakpak ng aninong maya ng dragon. Napakahirap abutin ng bahaging iyon kaya hindi man lang ito makaganti gamit ang sarili nitong mga kuko. Ang tanging nagawa nito ay paulanan ako ng enerhiya ng anino. Pero pinagsamang likas na bakal at kapangyarihan ng 4 na haligi ang sumalubong sa nakakaagnas na enerhiya ng anino habang lalo kong hinihigpitan ang kapit. Crack! Umalingaw-ngaw ang unang pagkaputol ng buto. Napasigaw ang aninong maya ng dragon habang nagsisimulang mabali ang mga buto ng kaliwa nitong pakpak. Hindi ako huminto. Alam kong kailangan kong ipagpatuloy ito ng walang kahit isang sandaling pag-aalinlangan. Bumuhos ang soberanong enerhiya ng metal sa 2 palad ko. Ang talim nitong puwersa ay humiwa sa laman at buto. Ganap nang nagwala ang aninong maya ng dragon. Wala na itong pinigil at ibinuhos ang lahat ng enerhiya ng anino nito. Nilamon ng itim at lilang apoy ang buong katawan nito. Nasunog at nagkaroon ng mga paltos ang balat ko. Pero kinuyom ko ang pangako at hindi bumitaw. Ibinuhos ko ang buong lakas ko sa 2 kuko ko. Isang tunog ng pagkapunit ang umalinggaw na para bang nahahati ang mismong mundo. Napunit ang kaliwang pakpak ng aninong maya ng dragon. Umalingaw ang sigaw nito sa buong kailaliman ng ilang. Nang mawalan nito ng isang pakpak, tuluyan nitong nawala ang balanse. Bumagsak sa lupa ang napakalaki nitong katawan. Hindi ko pinalampas ang pagkakataon. Dumiretso ako sa kanang pakpak nito at ginawa ko rin ang parehong bagay. Desperado itong lumaban. Pero wala na itong magawa. Isa pang malakas na tunog ng pagkapunit. At natanggal din ang kanan nitong pakpak. Nang mawalan nito ng 2 pakpak, tuluyan nitong nawala ang kakayahang lumaban. Nakahandusay ito sa lumalawak na lawa ng dugo. Ang dating pagmamataas sa mga mata nito ay napalitan na ng matinding takot. Hindi ako nag-atubili. Itinarak ko ang mga kuko ko sa lig nito at tinapos ang laban. Bumuho sa katawan ko ang enerhiya ng dugong angkan ng isang kalahating hakbang na banal na halimaw. Isang kapunuan ng lakas na hindi ko pa kailanman naramdaman. Umupo ako roon nang nakaekis ang mga binti at sinimulang higupin ang dugong angkan. Sumiklab at rumagasa ang espiritual na enerhiya sa loob ko. Mula sa unang antas ng emperador ng mga halimaw. Hanggang sa gitnang antas ng emperador ng mga halimaw. Pagkatapos ay sa huling antas ng emperador ng mga halimaw. Patuloy na umakyat ang antas ko hanggang sa tuluyan akong umabot sa pinakamataas na antas ng emperador ng mga halimaw. Pero higit pa roon. Napasa rin sa akin ang kakayahan ng aninong maya ng dragon na lumipad. Maaari na akong lumipad sa himpapawid kahit kailan ko gustuhin. Dumilat ako, bahagyang tumulak pataas. At nanatili akong nakalutang sa ere. Hindi maipaliwanag ang pakiramdam. Hindi na ako nakatali sa lupa. Nasaksihan ito ng mga natitirang lumilipad na halimaw sa paligid. Isa-isa silang lumuhod sa lupa. Bumagsak na ang pinuno nila. Ayon sa batas ng kailaliman ng ilang, lahat ng pag-aari ng natalo ay mapupunta sa nagwagi. Tiningnan ko ang mga halimaw na nakaluhod sa ibaba ko. May matinding damdaming nag-alab sa dibdib ko. Nakipaglaban ako mula sa panlabas na kagubatan hanggang sa pinakapuso ng kailaliman ng ilang. At napatumba ko ang isa sa 3 dakilang pinuno. Pero alam kong malayo pa iyon sa sapat. Matapos kong ipagamot ang mga natitirang tauhan ng aninong maya ng dragon, may isang nakakagulat na impormasyon akong nakuha mula sa mga bihag. Sa pinakamalalim at pinakamahirap marating na bahagi ng kailaliman ng ilang, may isang lugar na kilala bilang ang ipinagbabawal na lupain ng kamatayan. Balot ito ng hamog sa buong taon. At halos wala nang nakakabalik kapag nakapasok na roon. Pero ayon sa alamat, nakatago sa loob nito ang lihim ng pagiging isang banal na halimaw. Sinubukan na ng bawat pinuno ng kailaliman ng ilang sa bawat henerasyon na matuklasan kung ano ang nasa loob nito. Wala ni isa ang nakabalik. At ang pasukan patungo sa ipinagbabawal na lupain ng kamatayan ay nasa kaibuturan ng sinaunang mga guhong ginalugad ko noon. Hanggang doon lang ako pumasok noon upang kunin ang damo ng dugo ng dragon at ang tunay na dugo ng puting tigre. Ngayong mas malakas na ako, panahon na para tuklasin kung ano talaga ang itinatago ng mga guhong iyon. Tinipon ko sina Snowbell, Greyfang, Shadowwind, at ang ilan sa dating mga tauhan ng aninong maya ng dragon, saka kami bumalik sa sinaunang mga guho sa lambak ng laso na hamog. Sa pagkakataong ito, wala nang makakaharang sa akin. Dumiretso ako sa pinakamalalim na bahagi. Sa likod ng batong altar, may isang lagusang pababa sa ilalim ng lupa.
Sa dulo nito ay isang pintuang bato na natatakpan ng sinaunang mga ukit. May bahagya itong ningning. Halatang napakasinauna na nito, pero taglay pa rin ito ang kapangyarihan kahit lumipas na ang napakahabang panahon. Iniabot ko ang kamay ko at hinawakan iyon. Tumugon ang dugong angkan ko ng 4 na haliging puting tigre sa mga ukit. Dahan-dahang bumukas ang pintuang bato at inilantad ang isang malalim na lagusan sa ilalim ng lupa. May mahinang liwanag na nagmumula sa pinakadulo nito. Pumasok ako. Sa dulo ng lagusan ay bumungad ang isang napakalawak na kuweba sa ilalim ng lupa. Sa gitna nito ay umiikot ang isang ipuipo ng kakaibang liwanag. Iyon ang pasukan patungo sa ipinagbabawal na lupain ng kamatayan. Pero sa harap nito ay nakapulupot ang isang dambuhalang halimaw na mahigit 100 metro ang haba. Ang langit na lumulunok na titan buwaya. Ang huli sa 3 dakilang pinuno. At ang pinakamakapangyarihan sa kanilang lahat. Halos doble ang laki nito kumpara sa aninong maya ng dragon. Mula ulo hanggang buntot ay balot ito ng mga kaliskis na matigas na parang bato. Bawat isa ay naglalabas ng madilaw na liwanag ng elemento ng lupa. Ang aura nito bilang kalahating hakbang na banal na halimao sa sukdulang antas ay bumagsak na parang isang buong kabundukan. Ang presensya pa lang nito ay nagpapabaluktot na sa mismong hangin sa paligid. Dahan-dahang iminulat ng titan buwaya ang mga mata nito. Mga sinaunang matang tila na saksihan na ang pagdaan ng hindi mabilang na panahon. Nagsalita ito sa wika ng tao. Malalim at may ganap na otoridad ang tinig nito. Sinabi nitong 3,000 taon na nitong binabantayan ang pasukan papunta sa ipinagbabawal na lupain ng kamatayan. Ang sinumang nagnanais pumasok ay kailangan muna itong talunin. Walang pagbabanta sa mga salita nito. Kalmado lang itong nagsasalita na para bang simpleng katotohanan ang sinasabi nito. Sinabi nitong hindi para sa lahat ang mga lihim na nasa loob ng ipinagbabawal na lupain ng kamatayan. Ang tunay na malalakas lang ang karapat-dapat na makapasok. Kapag natalo ko ito, saka ko lamang makukuha ang karapatang iyon. Ramdam ko ang nakapangingilabot na enerhiyang nagmumula sa nilalang na ito. Ito ang pinakamakapangyarihang kalabang nakaharap ko sa buong buhay ko. Kalahating hakbang na banal na halimao din ang aninong maya ng dragon. Pero kumpara sa titan buwaya, halatang malayong-malayo ito. Hindi ako umatras. Nag-aalab ang diwa ng pakikipaglaban sa mga mata ko. Sa isang iglap, sumiklab ang labanan. Ako ang unang umatake. Humagulgol ang bagyo ng soberanong metal habang hindi mabilang na gintong talim ang rumagasa patungo sa titan buwaya. Pagkatapos ay may nakita akong ikinagulat ko. Ang mga talim na kayang humiwa sa mga emperador ng mga halimaw ay nag-iwan lang ng maninipis na puting gasgas sa mga kaliskis ng titan buwaya. Ito ang likas na kakayahan ng titan buwaya. Ganap na depensa. Nahubog ang baluti nito sa loob ng 3,000 taon hanggang sa maging halos hindi masukat ang tigas nito. Sunod-sunod akong umatek gamit ang Thunder Tiger Claw, Godslayer Strike, at maging ang buong kapangyarihan ng 4 pillars. Wala ni isa ang nakapinsala ng tunay sa mga kaliskis nito. Mas nakakatakot pa ang sumunod na ginawa ng Titan Croft. Ibinuka nito ang napakalaki nitong panga, at isang nakakatakot na puwersa ng paghigop ang sumabog mula sa loob. Hindi iyon karaniwang paghigop. Kapangyarihan iyon ng Devor, kayang lunukin ang anumang bagay at anumang uri ng enerhiya. Naramdaman kong hinihila ang katawan ko papasok sa bibig nito nang wala akong magawa. Maging ang espiritual na enerhiya sa loob ko ay hinihigop palabas. Nilabanan ko iyon ng buong lakas, nakabaon ang 4 kong paa sa batong sahig. Pero napakalakas ng kapangyarihan ng Devor. Maya-maya na lang ay mahihila na ako paloob. Nakaagapay si Snowbell sa tamang sandali. Sumabog ang enerhiya ng elemento ng yelo sa ilalim ng aking mga paa, bumuo ng mga haliging yelo na pansamantalang nagpigil sa akin. Pero pansamantala lang iyon. Patuloy na lumalakas ang kapangyarihan ng Devor ng Titan Croft. Doon ko napagtanto na laban sa isang nilalang na may ganap na depensa at kapangyarihan ng Devor, walang saysay ang lahat ng karaniwang paraan. Kailangan kong humanap ng ibang paraan, kung hindi ay talo na ako sa laban na ito. Pero hindi ako binigyan ng Titan Croft ng oras para mag-isip. Humagupit ang buntot nito na parang dambuhalang pambayo. Muntik ko iyong maiwasan, pero tinamaan pa rin ang tagiliran ko, at tumilapon ako ng ilang dosenang metro, binasag ang sunod-sunod na haliging bato. Pinilit kong makatayo ulit habang umaagos ang dugo mula sa gilid ng bibig ko. Nakakatakot ang lakas ng isang hampas lang na iyon. Kahit pinoprotektahan ako ng Iron Skin at ng kapangyarihan ng 4 pillars, yumanig pa rin ang mga laman loob ko. Hindi na ito muling umatake. Tahimik lang akong pinagmasdan ng Titan Croft at may bahagyang paghanga akong nakita sa sinauna nitong mga mata. Sinabi nito, malakas ka, pero kulang pa.
Para matalo mo ako, kailangan mong maunawaan ang mas mataas na antas ng kapangyarihan. Higit pa sa kaya mong pasanin ngayon ang mga lihim ng Forbidden Death Zone. Pinunasan ko ang dugo sa aking bibig. Hindi nabawasan ang alab ng pakikipaglaban sa aking mga mata. Mas lalo pa itong nagningas. Ipinikit ko ang aking mga mata at binalikan ang bawat hakbang na nagdala sa akin hanggang rito. Mula sa Outer Forest hanggang sa Deep Wilds, mula Beast King hanggang Beast Emperor. Bawat pag-angat ko ay nangyari sa bingit ng kamatayan, at ngayon kailangan ko na namang higitan ang sarili kong hangganan. Ang kapangyarihan ng 4 Pilyar sa loob ko ay nagsimulang gumalaw sa paraang hindi pa nito nagagawa kailanman. May naramdaman akong ganap na bagong kapangyarihang unti-unting nagigising. Hindi ito kabilang sa iisang elemento. Higit ito sa kanilang lahat. Direkta itong umaabot sa pinagmumulan mismo ng pag-iral. Unti-unting sumikat ang liwanag mula sa kanan kong kuko. Hindi ito ang gintong ningning ng sovereign metal. Hindi rin ito ang pulang apoy. Isa itong dalisay na puting liwanag. May nabago sa mga mata ng Titancroft. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagkagulat. Nakaramdam ito ng banta. Lalong tumindi ang puting liwanag sa kanan kong kuko sa bawat paghinga. Ito ang resulta ng pagsiksik sa bawat kapangyarihang taglay ko hanggang sa sukdulan, hanggang sa may isang bagay na lubusang nagbago. Ang kapangyarihan ng 4 Pilyars, ang bloodline ng puting tigre, at ang pinakadiwa ng bawat teknik sa pakikipaglaban na natutuhan ko. Sa sandaling ito, naging iisa ang lahat. Ngayon ko lang naunawaan na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa lawak na naaabot nito, kundi sa kung gaano karaming lakas ang kaya mong ipunin sa iisang punto. Divine Judgment Strike, ang panghuling teknik na natutuhan ko sa bingit ng kamatayan. Ibinuhos ko ang bawat hibla ng aking kapangyarihan, ang bawat hangaring magprotekta, ang bawat patak ng aking determinasyong lumaban, at pinagsiksik ko ang lahat sa dulo ng isang kuko sa kanan kong paa. Higit pa sa hilaw na lakas ang taglay ng ataking ito. Taglay nito ang pag-unawa sa mga pangunahing batas ng pag-iral, at sa tunay na likas ng kapangyarihan. Naramdaman ng Titancroft ang enerhiyang iyon, at ang gulat sa mga mata nito ay napalitan ng matinding pag-aalala. Alam nitong kapag tumama ang ataking ito, baka hindi na sapat kahit ang ganap nitong depensa. Hindi na nag-atubili ang Titancroft. Sumabog ang kapangyarihan ng Devour sa sukdulan. Nilamon ng puwersa ng paghigop ang buong kuweba sa ilalim ng lupa. Kasabay nito, nagsimulang magliwanag ang mga kaliskis nito. Umabot sa sukdulang hangganan ang depensa nito. Patuloy akong sumulong, hakbang bawat hakbang, laban sa nakakatakot na puwersa ng paghigop. Sa bawat hakbang, nababasag ang lupa sa ilalim ko, malinaw na ipinapakita kung gaano kabigat ang puwersang dumidiin sa akin. Pero nanatiling matatag ang aking titig. Lalo pang nagningning ang puting liwanag sa kanan kong kuko, parang isang bituing malapit ng sumabog. 10 hakbang. 5. 3. Nang 3 hakbang na lang ang pagitan namin ng Titancroft, bigla akong sumabog sa bilis. Kumilos ang katawan ko na parang kidlat, tinawid ang natitirang distansya sa isang iglap habang rumaragasa ang kanan kong kuko diretso sa noo nito. Ibinuka ng Titancroft ang napakalaki nitong bibig, sinusubukang lunukin ang buong atake. Pero masyadong mabilis ang Divine Judgment Strike. Mas mabilis pa kaysa sa mismong espasyo na makasabay. Tinagos ng puting liwanag ang lahat ng humarang. Ang ganap na depensang 3,000 taon nitong binuo ay gumuho sa isang iglap na para bang hindi ito umiral. Pumasok ang puting liwanag sa noo nito, tumago sa buong bungo, at lumabas sa likod ng ulo nito. Isang mapaminsalang puwersa ang sumabog sa loob ng Titancroft, tuluyang winasak ang isipan nito. Ang Heaven-swallowing Titancroft, ang pinakamakapangyarihang pinuno ng Deep Wilds, ay bumagsak sa ilalim ng aking Divine Judgment Strike. Bumagsak ang dambuhala nitong katawan sa lupa, at ang alikabok na sumabog ay parang isang malakas na bagyo. Nyanig ng pagyanig ang buong Deep Wilds. Hindi mabilang na mga halimaw ang napalingon sa direksyon ng mga guho, tuluyang natigilan. Nakatayo ako sa tabi ng bangkay ng Titancroft, habang nararamdaman ko ang kapangyarihang rumaragasa sa loob ko. Matapos kong lamunin ang bloodline ng Titancroft, umabot na ang antas ko sa hangganan ng half-step Divine Beast. Isang huling pagtulak na lang at tuluyan na akong makakaabot sa susunod na antas. Pero hindi ako nagmadali dahil ang mga huling salita ng Titancroft ay yumanig sa buong pagkatao ko. Sa huling lakas nito, putol-putol itong nagsalita. Ang Forbidden Death Zone ay isang bitag. Walang oportunidad sa loob, isa lamang itong patibong. Lahat ng overlord sa bawat henerasyon ay. Bago pa nito matapos ang sasabihin, tuluyan ang tumigil ang Titancroft, isinama ang natitirang lihim nito sa kabilang buhay. Natulala ako. Isang bitag ang Forbidden Death Zone, kabaligtaran ng lahat ng alamat na narinig ko.
Pero wala nang dahilan ang Titan Cross para magsinungaling sa huling sandali nito. Ibig sabihin, may katotohanang nakatago sa loob ng Forbidden Death Zone na walang sinuman ang nakaalam. Lahat ng Overlord ng Deep Wilds na pumasok doon at hindi na muling nakita. Marahil, hindi iyon dahil kulang sila sa lakas. Marahil, sinadya talagang akayin silang lahat sa isang bitag. Lumapit si Snowbell sa tabi ko. Makikita ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Ramdam niya ang nangyayari sa loob ko at naunawaan niya kung gaano kapanganib ang Forbidden Death Zone. Lumapit din sina Greyfang at Shadowwind. Handa silang sumunod sa akin sa loob kahit pa ang naghihintay roon ay 100 wala ng balikan. Matagal akong nanatiling tahimik. Pagkatapos ay itinaas ko ang aking ulo at naglaho ang pag-aalinlangan sa aking mga mata, napalitan ito ng matatag na determinasyon. Alam kong maaaring isang bitag ang Forbidden Death Zone. Alam kong puno ng mga panganib na hindi ko kayang hulaan ang naghihintay sa unahan. Pero iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan kong pasukin ito at alamin ang katotohanan. Mas lalo lang akong pinatatag ng babala ng Titan Croft. Gusto kong malaman kung anong uri ng kapangyarihan ang nagawang bitagin ang bawat Overlord ng Deep Wilds sa buong kasaysayan. At sa kaibuturan ng puso ko, pakiramdam ko ay direktang konektado sa kapalaran ko ang mga lihim na nakatago roon. Ang Four Pillars Bloodline ng Puting Tigre. Ang sinaunang mga guho. Wala ni isa sa mga iyon ang nagkataon lamang. May isang hindi nakikitang puwersang matagal nang gumagabay sa akin patungo sa Forbidden Death Zone. Nakapagpasya na ako. Si Snowbell lang ang isasama ko. Mananatili sina Greyfang at Shadowwind sa labas, pamumunuan ang Beast Army at babantayan ang Deep Wilds. Kapag nakabalik ako, papasok ang Deep Wilds sa isang bagong panahon. Kapag hindi na ako nakabalik, kahit paano ay mananatiling maayos ang Deep Wilds at hindi muling babagsak sa kaguluhan. Habang nakatayo sa harap ng umiikot na lagusan papasok sa Forbidden Death Zone, nilingon ko sa huling pagkakataon ang mundong iiwan ko. Mula sa Outer Forest hanggang sa pinakapuso ng Deep Wilds. Mula sa pagiging isang walang pangalang itinakwil hanggang sa pagiging pinakamakapangyarihang pinuno ng lahat ng halimaw. Tinahak ko ang landas na nabuo sa dugo at apoy. At ngayon, may mas dakila pang naghihintay sa unahan. Huminga ako ng malalim at sabay kaming pumasok ni Snowbell sa umiikot na lagusan. Nilaman kami ng puting liwanag at tuluyan kaming naglaho sa pasukan ng Forbidden Death Zone. Patuloy na mabagal na umikot ang lagusan na para bang walang katapusang nagbubulong ng mga lihim. At sa kung saan sa kaibuturan nito, dahan-dahang dumilat ang isang pares ng mga mata, pinagmamasdan akong tumawid. Kasabay noon, bahagyang umangat ang gilid ng isang bibig sa isang malamig na ngiting tila alam na ang lahat.